Haya, bilisan mo na't hinahanap ka ni Sir sa opisina niya. Napatayo siyang bigla nang bumukas ang pintuan ng opisina ng boss niya at lumabas mula roon ang kaibigan at kaopisina niyang si Mia. Tila hinigop ng vampira ang dugo nito dahil namumuti na ang muka dahil siguro sa takot. Ano na naman ang ginawa ko? Bulong niya bago tinungo ang opisina ng kanyang amo. Isang buwan pa lamang siya sa trabaho pero parang gusto niya nang mag-resign bilang sekretary ni Madoc Makins. Oo nga't napakagwapo nito at crush ng halos karamihan sa mga kasama niya sa trabaho. Maging siya nga humahanga rin dito pero sa ugali pa lang nito parang gusto niya nang bawiin ang paghangang nararamdaman. Haya, are you out of your mind? Buliyaw agad nito sa kanya, saktong kakahakbang niya sa opisina nito. Bakit po sir? Tinatanong mo? O hayan? At ibinalibag patungo sa kanya ang mga nakatuping mga papeles. Sinabi ko sa iyong mag-print ka ng 10 copy. Pero ilan lang yan? Ano ba Haya? Huwag kasi puro lalaki yung inahatupag mo. Focus Haya, focus sa trabaho. Bigla siyang nanliit. Hindi niya kasi alam kung bakit ito nagsasalita sa kanya ng ganun. Gayong wala nga siyang boyfriend. Tapos ngayon, sasabihan pa siya ng ganito. Siguro kung hindi niya lang kailangan ng trabaho, baka nag-resign na siya sa kumpanyang ito. Isang araw pa lang na pumasok siya rito. Pero dahil inahabol ng utang ang ama niya, kaya kinakailangan niya ng trabaho. Iniisip pa nga niya kung paano niya iyon babayaran sa susunod na linggo na siyang ibinigay na palugit ni Mang Rudy sa kanyang ama. Sorry po, uulitin ko na lang. Hindi na siya nagsalita o ipinagtanggol ang sarili dahil alam naman niya na hindi siya mananalo sa boss. Where are you going? Natigilan siya. Sa labas po, magpiprint po sir. Sinabi ko bang umalis ka na? At itong kape mo malamig. Palitan mo nga to. Malakas na tinig nito. Kung babae lang talaga ito, iisipin niyang may regla ang boss. Pero kung iisipin, araw-araw itong ganito, kaya araw-araw ding nireregla. Aba di naubos na ang dugo niya kung ganun. Sa loob niya at napangisi dahil sa iniisip. Anong nakakatawa? Umarko ang isang kile ng boss niya habang seryosong nakatitig sa kanya. Pinalis niya ang ngiti at pilit na inayos ang sarili. Wala po sir. At kinuha ang tasa ng kape. Paanong hindi lalamig hindi naman niya iniinom? Bulong ng isip niya habang palabas ng opisina ng boss niya. Siguro kung mabait lang yung boss niya, baka mas na-inlove pa siya rito. Pero hindi kasalungat ang ugali nito sa dream guy niya. Pinipilit na lamang niyang masabaan pa yung pasensya dahil mukhang nag-break ang boss niya at ang GF nito last week. Siguro dala pa yun ng pagiging heartbroken nito. Pero kahit hindi naman heartbroken, demonyo pa rin naman ang ugali. Siguro nung nasa tiyan ito ng mama niya, baka puro sama ng loob yung ibinibigay ng asawa nito kaya ganun. O, ano raw, nabulyawan ka ba? Tumigil siya sa paghakbang nang humarang si Mia. Oo, araw-araw naman bakit ka ba kasi nagtitiis sa hudyong yan? Kung ako siguro, kalahating araw pa lang niliyasan ko na. In fairness sa'yo Haya ha, masyadong mahaba yung pasensya mo sa boss natin na yan. Ano, crush mo no, kaya hindi mo mapakawalan. Siniko pa siya nito, ngunit hindi niya napinansin at tumalikod na lamang na parang walang narinig. Pauwi na si Haya ng hapong yun. Kasama niya si Mia habang tinatahak ang kahabaan ng highway patungo sa isang restaurant sa unahan. May imi-meet up daw kasi si Mia na chatmate at dahil natatakot daw itong mag-isa kaya isinama siya nito. Back up lang daw, baka kasi sakaling bastos ang lalaki. In fairness naman, sa isang sikat na restaurant nito ni Yaya si Mia, kaya naisip niya baka may kaya o mayaman ang ka-chatmate ng beshi niya. Sana, ito na yung future ko Haya. Pagdasal mo ko ha. Anito, habang papasok sila sa restaurant na yun. Oo, lagi naman pero dun lang ako ha, para hindi makahalata na may kasama ka. Mahirap na baka mahuli tayo. Aniya, at bumitaw sa pagyapos ni Mia sa kanyang braso. Hihintayin mo ko? Titignan mo ko diba? Malay mo baka kidnapper pala. Grabe ang tindi ng saltik ng best friend niyang ito. Natawa tuloy siya bago itinulak si Mia papasok ng restaurant. Uuwi na sana siya kaso bruha talaga itong kaibigan niya. Nadadamay siya sa kalandi ang ginagawa. Kaya heto, mag-isa siya habang nagmamasid sa loob. Pero hindi niya inaasahan ang paglapit ng isang waiter. Ano po yung order niyo ma'am? Nagulat siya. Kailangan ba kahit uupo lang dun mag-order na? Hindi ba pwedeng hiramin lang yung upuan saglit? Naku naman, nagtitipid pa naman siya ngayon dahil may pinag-iipunan siya. Tubig na lang kuya, okay lang? Umiti siya rito. Walang itulak kabigin kay Haya.
Napakaganda niya at kadalasan napagkakamalan siyang ibang lahi dahil sa puti, tangos ng ilong at matangkad rin siya. Maasul ang mga mata. Isa kasing American ang kanyang ina at Pinoy naman ang kanyang tatay. Yun nga lang, namatay na ang mama niya last year dahil sa breast cancer. Hindi ng dahilan kaya't naisanla ng papa niya ang bahay at ang sari-sari store nila. At ngayon, kailangan na nilang tubusin dahil kung hindi, mapapalayas na sila sa bahay at makukuha na ni Mang Rudy ang sari-sari store kapag hindi niya nabayaran next week. Okay po ma'am, ngumiti pabalik ang waiter. Mukhang type siya pero sorry, wala pa sa isip niyang mag-boyfriend. Habang nagbabasa siya ng nobela sa cellphone, hindi niya namalayan na may isang pamilya ang naupo sa isang table, ang pagitan kung nasaan siya ngayon. Hindi man lang niya sinubukang tignan kung sino yun dahil abala siya sa binabasa. Maddox, akala ko ba ngayon mo ipapakilala ang magiging asawa mo? Rinig niyang tanong ng matandang tinig. Napatingin siya dahil ang pangalang binanggit nito ay kapangalan ng boss niya at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang boss nga niya ang nasa kabilang mesa. May dalawang matandang katabi ito, kung hindi siya nagkakamali. Lola iyon ng amo niya. Pwede bang next time na lang? Busy po siya ngayon. Apo, alam mo yung usapan natin hindi ba? Kapag hindi mo ipinakilala ang girlfriend mo ngayon o bukas, alam mo na ang mangyayari. Apo, alam mong hindi na kami bumabata ng lola mo. It's been a year nang ipangako mong magkakaasawa ka na, pero hanggang ngayon wala pa rin. Seryosong tura ng matandang lalaki. No. Gusto ko makita ang magiging asawa mo ngayon na. Tawagan mo at papuntahin dito. Maotoridad nitong sabi. Ngayon lamang niya nakita ang pag-aalala sa mukha ng binata. Kahit pala hudyo ang boss niya, may kinakatakutan din. No need, Lo. She's here. Nagulat ang mag-asawa at maging siya at pasimpleng yumuko para hindi siya mapansin. Hindi kasi siya pwedeng dumaan dahil siguradong makikita siya ng boss niya. Hindi na siya nakaisyoso at pilit inabala ang sarili sa binabasa nang biglang may tumapat sa kinaupuan niya at hinawakan ng kanyang pulsuhan, sabay hila sa kanya. Gulat na gulat siya nang makita kung sino ang may gawa nun. Sir? Naibulong niya. Lola, she is Haya, my fiancé. Dumagundong ang puso niya at gulat na tumingin sa binatang may hawak sa kamay niya. Anong pinagsasasabi ng siraulong amo niya? Really, Apo? Siya na ba ang mapapangasawa mo? Parang umikli ang dila niya dahil sa narinig. Mas natahimik pa siya lalo nang tumayo ang matandang babae at yumakap ito sa kanya. Tuwang-tuwa ang mukha nito at excited rin. Ang ganda-ganda naman ng mapapangasawa mo, Maddox. Anito at tumingin sa mukha niya. What's your name, Iha? Anito nang hindi man lang napalis ang ngiti sa labi. Haya po, ma'am. Nahihiya at mahina niyang sagot. Oh, drop that, ma'am. Just Lola, okay? Welcome to the family, Haya. Sabi pa nitong muli. Tumayo rin ang asawa nito at nakipagkamay sa kanya ng dalawang palad pa. Tila ngayon lamang sila nakatagpo ng babae sa pamilya. Nakakatuwa pero siya hindi talaga natutuwa. Pilit ng ngiti ang ginanti niya at sinulyapan ang boss niya na nasa gilid lamang niya. Sumisenyas ito pero hindi niya naman maintindihan kung ano yun. Maddox, Apo, gusto kong ikasal na agad kayo para magkaapo na ako. Bigla yatang nalulunya ang sariling laway dahil sa narinig. Of course, Lola. Don't worry, mabibigyan din namin kayo ni Haya. Di ba, babe? Ngumiti ito sa kanya at simpleng hinawakan ng palad niya. Hindi siya agad nakasagot kaya pinisil ni Maddox ang kamay niya. Opo babe, I mean God, sana hindi na pala siya sumama kay Mia. Nagsisisi na talaga siya kung bakit pa kasi narito siya. Mukhang malaking problema ang napasok ng boss niya. Talagang kasama siya. Good, sige, umorder na tayo para naman makapag-celebrate tayo. Tinawag ng babae ang waiter at nabaling naman ang atensyon ng asawa nito sa tumatawag. Tumayo ang matandang lalaki at sinagot yun. Ano ba to, sir? Anong pinagsasasabi mo? Bulong niya, ngunit sinisipa lamang ni Maddox ang paa niya. Magkatapat kasi sila ng upuan. Pilit nitong pinapatahimik ang kanyang bibig. Baka daw marinig sila. At dahil hindi pwedeng mag-usap, kinuha niya ang cellphone at nagsimulang mag-type. Ano ba to? Sakyan mo lang. Reply ng kanyang amo. Sakyan? Sir, maawa ka. Ayoko pa pong mag-asawa. So choosy ka pa niyan. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Okay, fine. Gwapo ka, sir. Pero gwapo ka lang at tuldok na ang kasunod.
Kanina lang ay halos manliit siya sa bawat sermon nito sa kanya sa opisina, pero ngayon tila yata nagbagong bigla. Sino naman ang hindi mamumutok ang butsi sa ganitong sitwasyon? Gugulatin ka ng ganito katindi? Just do it, okay? Mag-uusap tayo mamaya. Bahala ka, basta ayoko sa mga pinag-aarte mo. Akmang tatayo siya nang tapakan ni Maddox ang paa niya. Iha, may problema ba? Tanong ng babae sa kanya. Po, wala naman po. Aniya ng pilit. Okay, akala ko masakit ang tiyan mo. Ano po kasi, naiihi po ako. Pwede po bang mag-CR po muna? Isasama ko na po si sir. Ay, ano ang ibig kong sabihin, si Maddox po? Napangiti ang matanda. Agad niyang hinila ang kamay ni Maddox at mabilis na tinungo ang CR. Nagtanong pa siya sa waiter kung nasan yun. Agad namang itinuro ng waiter kung nasaan ngayon. Hindi ho, ayoko sir. Magbabayad ako. Hindi ho, iba na lang. 10 million. I will give you 10 million. Magpatuloy ka lang. May sakit sa puso ang lola ko, kaya kapag sinabi mong nagsisinungaling lang tayo, baka atakihin to. Please, Haya, gagawan ko ng paraan. Huwag kang mag-alala. Nagulat siya dahil ang boss na kilala niya, hindi man lang gumagamit ng please sa tuwing magsasalita o may iuutos ito. Pero ngayon, abay biglang bumaliktad ang sitwasyon. Kailangan niya ng pera, pero natatakot siya. Hindi naman siguro totoo na ikakasal tayo, hindi ba? Totoo. Simpleng sagot nito. Hindi, ayo. Natigil ang pagsasalita niya nang bigla na lamang siili ni Maddox ang labi niya. Oh, how sweet naman. Pero Maddox, mamaya na yan kapag kayong dalawa na lang. Baka mamaya may ibang makakita at ano pang sabihin sa inyo. Bumitaw si Maddox at nakita niya ang lola nito na papasok din pala ng CR. Sa hallway sila at nasa unahan pa ang CR. Shit, sa loob-loob niya dahil sa bango ng hininga ng binata. Pupunta ka iha ha? Anito habang papasok ng kotse ang lola ni Maddox. Tila ayaw pa nitong bitawan ng palad niya. Napakagaan naman kasi ng loob niya sa matanda. Hindi ito tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao kahit pa napakayaman ng pamilya. Halataring mabait dahil maamo ang mukha nito. Nakangiti siya hanggang sa makaalis ang kotse na mag-asawang Mackins. Si Mia, hindi niya na alam kung nasaan ang babaeng yun. Sinilip niya kasi sa loob kanina. Hindi niya na makita maging ang lalaking kadate nito. Tinawagan niya pero hindi sumasagot. Ring ng ring kaya pinabayaan niya na lamang. Matanda na yun at isa pa, may sarili rin siyang problema. I need to go. Anito tak mga hakbang. Abat napakawala namang modo ng mokong na to ah. Hindi na lang siya inalala gayong madilim na. Kung hindi siya isinama sa problema nito, malamang sa malamang kanina pa siya nakahiga sa kama niya. Gwapo nga pero wala namang awa. Wala talagang kwenta. Bulong niya, ngunit mukhang narinig yun ni Maddox, kaya bigla itong lumingon at tumingin sa kanya. Malapit na malapit at kaunting galaw pa, magtatama na ang tungkil na mga ilong nila. What did you say, Haya? Ha? Ano ho, wala. Sabi ko, mauuna na ako at baka matagalan ho ako nang makasakay. Mahirap na, mag-isa pa naman din ako kasi iniwan po ako ni Mia, diba? Kawawa talaga ako, sir. Ngunit, gumisi lang ito. Nagmarcha siya paalis, pero hindi pa siya nakakalayo. Muling nagsalita si Maddox. Don't forget, bukas ng gabi, susunduin kita sa inyo. Hindi na siya lumingon at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Napakawala talagang kwenta ng lalaki, kaya siguro iniwan ng girlfriend kasi napakaano. Gigil na bulong niya. Kung siguro, hindi lang niya kailangan ng pera. Hindi siya papayag sa gusto ng siraulo niyang boss, pero dahil sa may utang ang ama niya, kaya kailangan niya itong gawin. Ang sabi ni Maddox sa 1 taon lamang ang pagpapanggap nila at pwede na siyang tumigil. Iniisip niya ngayon, paano naman ang apo na hinihingi ng mga matatanda? Huwag nitong sabihin na magpapabuntis din siya. Diyos na mahabagin, hindi siya prosti para magpagamit sa hindi niya mahal at tunay na asawa, no? Manong, dito na lang ho. Nang tumigil ang tricycle ay nagbayad siya bago bumaba. Pagtapat niya sa bungalow nilang bahay, makikita ang sari-sari store nila sa gilid ng kanilang bahay. Pagpasok ng gate, makikita ang mga tanim na orchids ng kanyang namayapang mama. Miss na miss niya na ang kanyang ina, kaya sa tuwing mangungulila siya binubuhos niya sa pagpapaganda ng hardin nito ang pagkamiss niya sa kanyang mama. Haya anak, nandyan ka na pala. Bungad ng kanyang ama. Nung kabataan ng papa niya, crush daw ito ng bayan. Halata naman kasi kahit nangungulubot na ang mukha nito, gwapo pa rin naman. Nagmano siya bago pumanahik ng bahay. Isang manager sa factory ang papa niya, pero noong mamatay ang mama niya, pinatigil niya na ito
at ito na lang ang pinagbantayan ng sari-sari store nila. Siya na lang ang nagtrabaho para sa kanilang dalawa. Kumain ka na ba anak? May ulam at kanin sa mesa. Gusto mo initin ko? Napakabuti ng ama niya. Kaya nga kahit wala ang mama niya, hindi siya masyadong ginugupo ng lungkot dahil sa ama niya na napakamasayahin. Alam niyang miss na nito yung ina niya. Ayaw lang nitong ipakita na malungkot ito. Okay na ako pa, magpapahinga na po ako. Lumapit siya sa sofa at pagod na umupo ron. Dumiretso naman sa kusina ang ama niya. Mukhang may kukunin. Sinandal niya ang ulo sa sandigan ng upuan at pumikit habang hinihilot ang ulo. Ngunit natigil siya nang tumunog ang bell sa tindahan nila. Ibig sabihin ay may bumibili. Siya na ang tumayo para puntahan ng bumibili. Ano ang bibilin mo? Kailangan pa niyang hawiin ang mga nakasabit na mga tinda upang makita kung sino ang bumibili. Pwede ba kitang bilhin? Dumagundong ang puso niya nang marinig mula sa labas ng tindahan ng baritonong tinig na pamilyar sa kanya. Sir? Nung ginagawa mo dito, sir? Hinila niya si Maddox papasok ng tindahan nila upang walang makakita rito. Masyado pa man ding marites sa mga kapitbahay nila. Baka ma-issue na mahirap. Isa pa man din siyang ulirang anak ni Solomon at mananatiling iyon ang bansag sa kanya ng kabarangay hanggang sa tumanda siya. Why? Sinundan kita. Baka sang kadalhin ng tricycle. Bigla tuloy kumabog ang puso niya dahil sa narinig. Susundan din pala. Hindi pa siya hinatid. Parang kulang-kulang din ah. At isa pa, gusto ko makita ang bahay niyo. And of course, your dad, para makapagpaalam tayo ng... Shh! Magtago ka bilis. Tinulak niya pa ito sa gilid kung saan may mga nakatambak na mga cheese curls. Why? Bulong nito. Nandyan si Papa. Sakto, Diyan ka lang, huwag kang lalabas. Banta niya at muling itinulak ang lalaki paupo sa mga plastik na may lamang paninda. Anak, ayos ka lang? Parang may narinig kasi ako na kaluskos mula rito eh. Ha? Ayos lang pa. Ako na po muna dito. Tutal, hindi pa naman po ako inaantok. Gumalaw ang mga plastik kaya't yumuko siya at nagkunyaring inaayos yun upang hindi mapansin ng ama niya na naroon si Maddox. Ganun ba? Sige, kakain na muna ako. Gusto mo ng juice, Haya? Dadalhan kita. Ay, wag na po. Ako na lang po yung kukuha mamaya pa. Pagtalikod nito, hinabol pa ng silip ni Haya. Nang makitang nakapasok na ang ama niya, agad niyang binalikan si Maddox sa loob ng tindahan. So ganun, sinubukan mo talaga akong ipahamak no, sir? Kahit ngayon lang makabawi siya sa kasupladahan at kamaldituhan ng boss niya. Isang buwan din kaya siyang nagtiis sa pagtataray nito at ngayong kailangan nito ng tulong niya, ano ba namang gumanti siya kahit kaunti lang? Boss mo pa rin ako, Haya. Ah, boss. Tapos fiancé din. Galing-galing mo naman, sir. Kayang-kaya mo kasing manira ng buhay ng isang galawan lang. Tila natamemi ito at hindi nakapagsalita ng ilang segundo. Fine, I'm sorry, okay? Kailangan ko lang talaga ng tulong mo, Haya. Gagawa ko ng contract para pwede mo na akong iwan after 1 year. 1 taon lang yung hinihingi ko, Haya. Hihintayin ko lang na makapagpa-opera sa lola sa States. Kapag gumaling na siya sa sakit niya sa puso, pwede mo nang putulin ang kontrata. Sila lang ang pamilya ko, Haya. At ayoko nang mawalan ulit ng pamilya. So please, I'm begging you, kahit ngayon lang. Natutunaw ang puso niya sa mga narinig. Kahit pala kagaya ni Maddox na may satanas ang ugali, may kinakatakutan din. Alam niya kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay dahil naranasan niya na iyon. Pero ang isiping after a year maghihiwalay sila, para ngayon pa lang nalulungkot na siya agad. Paano ang baby? Napipilitan niyang tanong. Don't worry, magagawan ko ng paraan yan. Pwede tayong mag-ampon or anything na magkaroon tayo ng anak. Pwede kang mag-pretend na buntis kahit hindi. Parang nadismaya siya na hindi niya malaman kung bakit. Kaya pwede na ba akong magpakita sa ama mo? Hindi, pwedeng sa ibang araw na lang. Wag muna ngayon dahil hindi pa ako nag-open kay Papa tungkol dito. Bumuntong hininga ang binata. Okay, but sana bukas alam na niya. Tumango siya rito. At tungkol pala sa dinner na sinasabi ni Lola, don't worry about that. Ako ang bahala sa isusuot mo. Sabi nito paglabas ng tindahan. Aalis na ako. Tumalikod ang lalaki. Bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang dahil aalis na ito. Ingat, sir. Nang magsalita siya, biglang bumalik si Maddox. Maddox, not sir. Anito at dinampian siya ng halik sa labi. Hindi na siya nakagalaw sa kinatatayuan hanggang sa makaalis si Maddox. Parang tangang natulala habang inihimas ang nakawang na labi.
Bye babe. Bulong pa niya sa kawalan. Maaga pa, gising na si Haya. Siya na ang nagluto ng agahan at nagbukas ng sari-sari store nila. Paano ba naman hindi siya nakatulog dahil sa kakaisip sa naganap kahapon? Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari na iyon sa kanya. Nagkakape siya habang nakasalang ang kanin sa rice cooker. Nagpainit na rin siya ng kawali sa kalan para magprito ng tuyo at itlog. Kumuha na rin siya ng 2 itlog na maalat sa fridge. Kahit walang tulog, masigla pa rin talaga siya kahit mag-iisang dangkal na yung eyebags niya. Pakanta-kanta pa si Haya habang naghihiwa ng mga sangkap para sa itlog na maalat na gagawin niya. Agad lumapit sa kalan at naglagay ng mantika. Mabilis ang bawat galaw niya, ngunit kahit ganun, panay ang pagkanta niya. Magandang umaga. Aba, mukhang masaya yung anak ko ah. Hindi na siya lumingon at ngumiti na lamang. Gusto niyo po ng kape pa? Yes please. Nang maluto ang scrambled egg at tuyo, pinatay niya na ang kalan at sinunod ang kape ng kanyang papa. Ganito lang talaga araw-araw ang routine niya. Sanay siya sa gawaing bahay at mahilig din siyang magluto. Namana niya iyon sa kanyang mama. Matapos nilang mag-agahan ng ama, naghanda na siya para pumasok. 8 AM kasi ang trabaho niya. Baka makagalitan na naman siya ng boss kapag na-late siya. Kasi simula nang pumasok siya sa kumpanyang yun, lagi na lang yata siyang binabantayan ng boss na kahit kaunting pagkakamali, nasisigawan agad siya. Ni ang mailagay nga lang ng hindi naaayon ng tasa ng kape nito, sinisigawan siya. Pero dalangin niya na sana, pagpasok niya ngayon, magbago na ang lahat. Haya, bakit mo ko iniwan kahapon? Bungad agad ng kanyang kaibigan habang nasa hallway silang dalawa. Inabangan pa talaga siya nito para lamang itanong yun. Hoy Mia, hinanap kaya kita pero nawala ka. Tinawagan din kita tinext no pero hindi ka sumasagot. San ka nagpunta? Maotoridad niyang tanong rito. Yumuko ang babae. Kasi sumama ka sa chatmate mo no. Huwag mong sabihing ibinahagi mo na yang... Tumingin siya sa ibaba ng kaibigan. Kasi naman Haya, ang gwapo-gwapo niya naman kasit mukhang ang bait pa. Napailing siya at biglang binatukan ng babae. Aray, sorry naman. Huwag kang maninisi ha kapag niloko ka ng lalaking yan. Masasapak ko yan. Sinisiguro ko sa'yo. Tatalikod na sana siya nang magsalita si Mia. Ikaw, anong oras ka umuwi? Balita ko, may nangyari sa inyo ni Sir kahapon. Nabigla at nanlaki ang mata niya. Paano nalaman ng babaeng to ang tungkol sa nangyari kahapon? Lumapit siya at hinawakan sa braso ang babae. Psst, baka may makarinig sa'yo. Aniya, tumingin muna siya sa paligid bago nagkwento. Ay! Natampal niya ang bibig ni Mia nang bigla itong tumili. May ilang tumingin at tila nagulat. Nothing to see here, sorry. Sabi niya na lamang. Totoo? So ibig sabihin boylet mo na si Sir? Pabulong nitong tanong, halata rin ang pangingislap ng mata dahil sa excitement. Oo, pero hindi ko alam kung kakayanin ko yun, Mia. Biglang nalukot ang mukha niya. Ay sus, ikaw pa. Kayang-kaya mo yun para sa utang ng papa mo. Ilang araw ba yung pagpapanggap mo? Araw? Anong araw? 1 taon, Mia. Ano? Sumigaw na naman ito kaya muli natampal niya ang bibig ni Mia. Kasi alam mo namang gusto ko yung... Mokong nating boss, di ba? At alam mo rin na hindi pa ako nagkaka-boyfriend ni hindi ko nga alam ang gagawin kung paano at anong ikikilos ko sa tuwing kasama ko siya. Dahil sa tuwing nasa tabi ko si... Habang nagsasalita ay nanlalaki ang mata ni Mia habang nasa likuran niya ang tingin. Para itong kwago, hindi niya iyon pinansin at patuloy lang sa pagsasalita. Natatamemi ako at bumibilis din yung tibok ng puso ko. Alam mo yun? Parang hinahalo yung sikmura ko at... I know that kind of feeling, babe. Hinawakan nito ang palad niya at hinila patungo sa opisina nito. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil sa sobrang gulat. Here, take this. Sabay abot ng cheque sa kanya. Pagkakuha niya, tumambad ang tumataginting na 10 million pesos in words. Nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasdan yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakahuma sa sobrang pagkagulat niya kanina habang nag-uusap sila ni Mia sa pasilyo. Tapos, nadagdagan pa nang abutan siya ng ganito kalaking pera ni Maddox. From now on, girlfriend na kita. Doon lamang tumingin si Haya sa boss na nakaupo sa swivel chair nito. Pero sir, I said Maddox. Madiin itong sabi. Pero Maddox, listen at tandaan mo lahat ng mga sasabihin ko. Kung inaakala mo na baka masakal ka sa kasal na magaganap, please, don't. Pwede kang mag-boyfriend.
Pwede mong gawin ang gusto mo but sa oras na kasama natin si Lola at Lolo, you have to pretend. Kailangan mong magpanggap na asawa sa akin sa lahat ng oras. Same lang din sa akin at I assure you, 1 taon lamang ang kailangan. Pagkatapos ng lahat at ng operasyon ni Lola, pwede na tayong maghiwalay. At isa pa, no love attached, just business. Is that clear? Biglang napawi ang nararamdamang saya sa puso niya. Oo nga pala, hindi nga pala totoo yung lahat ng to. Tumango siya sa boss niya. Pero Maddox, pwede pa rin naman ako magtrabaho dito, di ba? Of course, nasabi ko na kay Lola at Lolo na sekretary kita at wala naman yung problema sa kanila. Nakahinga na siya ng maluwag. Okay po. Nanlulumo siyang tumalikod. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang nalungkot. Nag-expect lamang siguro siya sa mga bagay na hindi naman pala nag-e-exist at kailanman hindi mangyayari sa kanilang dalawa ni Maddox. Siyempre mayaman yun at siya isa lamang empleyada ng kumpanyang ito. After lunch, umalis sila ni Maddox. Hindi niya alam kung saan, basta na lamang pinakancel nito ang lahat ng scheduled meetings na dadalohan ng binata mamayang hapon. Katabi niya ang binata sa sasakyan. May driver naman kaya nasa backseat silang dalawa. Nakaramdam siya ng kakaiba kaya ibinaling na lamang niya ang tingin sa labas ng bintana. Nalungkot siya, hindi alam kung bakit at kung ano ang dahilan. Basta panay ang buntong hininga niya hanggang sa makarating sila sa mall. Follow me. Napakawala talagang kwenta. Hindi man lang siya pinagbuksan ng pintuan. Di pa dapat ganun ang magkarelasyon. Ang bilis ng lakad nito kaya patakbo siyang sumunod. Sa isang dress shop sila napadpad sa mamahaling bilihan ng mga damit. Good afternoon sir, may I help you? Pagbungad ng sales assistant, sumusunod lamang siya ngunit hindi niya maiwasang tignan ang presyo ng mga damit. At talagang nalulula siya sa presyo ng mga yon. 15K? Ang simple lang na to ah. Bulong niya at inayos yun, baka magasgas o manutnut mahirap na. Miss, I need dress for my fiancé. Assist her please. Sabi nito, kaya naman nag-init na naman ang puso niya. Ang sarap naman kasi pakinggan ng fiancé no? Tapos, tinignan pa siya ng babae para i-confirm siguro kung totoo ba yung sinasabi nito. Ngumiti siya, ngunit inirapan lamang siya nito. Abat ayaw mong maniwala, matching ka. Sa loob-loob niya. Mga kalahating oras bago sila lumabas doon at napakarami nilang binili. Hindi naman siya namili noon kundi si Maddox naman. Siya na rin ang nagdala noon. Siyempre hindi naman gentleman ang boss niya. Asa pa siya, mas mauuna pa ito sa paglalakad at siya'y naiiwan sa hulihan at maraming dala. Tumigil sila sa isang salon. May mali ba sa mukha niya para magpasalon pa? Ngunit hindi na siya nagtanong at pumasok na lamang doon. May pupuntahan lang ako, babalikan kita. Anito habang nakatitig sa cellphone. Mukhang may nag-text, hindi na lamang niya pinansin, dumiretso na lamang siya sa loob ng salon. Gawin mo yung gusto mo, yun ang rule diba? Sa loob-loob niya. Okay, I will be there in a bit. May naayos lang ako. Please honey, I need you here. Mas importante pa bang ginagawa mo kaysa sa akin? Natigilan si Maddox. Si Madeline ang kausap niya, ang ex na nakikipagbalikan sa kanya last Saturday. Oo, tinanggap niya dahil mahal niya. Yun lang naman ang dahilan niya kaya ayaw niya itong mawala pang muli. Kahit na third party ang naging dahilan ng paghihiwalay nila last month. Si Madeline ang may kasalanan pero ang sabi nito, hiniwalayan na daw siya ng lalaki. Ang sabi nito ay tinakot lang daw ito kaya nakipagrelasyon si Madeline sa lalaking yun. Ang sabi niya ay kasuhan na nila pero ang babae ang umayaw dahil ayaw daw nito ng gulo. Naniwala siya dahil mahal niya. 3 years niya na itong karelasyon bago sila naghiwalay pero nakipagbalikan ng babae at ngayon sila na ngang muli. Ang inaalala lamang niya ay ang tungkol sa kasal. Nasabi niya na ito kay Madeline kagabi at ayaw nitong pumayag. Nagtalo pa nga sila kung bakit si Haya pa raw ay pwede naman ito. Yun na nga ang problema niya. Alam kasi ng lola niya na niloko siya ni Madeline kaya alam niyang hindi ito papayag kapag kay Madeline siya ikakasal. Ayaw na ayaw kasi ng lola niya na patuntungin ng mansyon ng nobya. Sinabi niya ang tungkol sa 1 taong kontrata. Ngunit talagang ayaw pumayag pero paano naman ang lola niya? Isa pa, 1 taon lang naman at tapos na. Makapagpa-opera lamang ang lola niya, pwede niya nang itigil ang lahat. O siguro, hindi naman naabuti ng taon dahil oras na makarecover ang puso ng kanyang grandma, ay pwede na itong isalang sa isang operasyon. Mahina pa kasi siya ngayon kaya kailangan pa nilang maghintay ng ilang buwan. Kaya lang naman niya sinusunod ang grandma ay dahil ayaw niyang ma-stress ito. Kung hindi rin niya ito gagawin, pipilitin pa rin siya hanggang sa magpakasal siya. Kaya para matigil na ang lola,
Ginawa na lamang niya ng paraan at nagkaroon naman na naroon si Haya ng hapong yun. Wala siyang ibang magagawa kundi kumapit sa patalim. Oo sige, sabi na lamang niya bago ibinaba ang tawag. Habang pabalik siya sa salon, patuloy na napapaisip si Maddox kung paano si Madeline dahil ayaw talaga nitong pumayag sa gaganaping kasal. Peking kasal para sa kanila ni Haya. Papasok na si Maddox sa salon kung saan niya iniwan si Haya. Maddox, agad siyang napatingin sa tumawag sa kanya at gano'n na lamang ang reaksyon niya nang makita si Haya sa floral dress na kulay pula at puting kombinasyon. Simpleng floral dress lamang iyon na may mahabang manggas pero napakaganda ng dalaga lalo na sa ayos nito. Ang wala kasing buhay na straight hair, kinulayan ng ash blonde, manipis lang ang makeup na siyang nagpalabas ng ganda nitong tinatago. Ang eyeglass nito ay wala na, mukhang pinalitan ng contact lens. Hindi siya nakapagsalita ng ilang sandali at nanatiling nakatitig lamang sa dalaga. Napakaganda mo, iha. Ngumiti siya at inabot ang palad ng matandang babae at nagmano roon. Ganon din sa lolo ng boss niya. Napakagalang na bata. Ani pa nito bago sila pumasok ni Maddox sa loob ng napakagarang bahay. Mansyon iyon. Tara na sa komedor, nakahain na ang pagkain. Sabi nito. Nahihiya naman siyang sumunod. Parang hindi siya nababagay sa ganitong klase ng lugar. Tila nanliliit siya tuwing titingin sa kanya ang mga maidron. 4 na mga kasambahay na nakatayo sa tabi ng dining area. Hindi niya akalaing mangyayari rin sa kanya ang mga nababasa lamang niya sa nobela. Siguro nahihirapan ang mga nakatira rito dahil sa laki ng bahay, mahirapan silang makita ang isa't isa. Haya, natigil lamang siya sa pag-iisip nang bumulong si Maddox. Nasa tapat na pala siya ng upuan, hindi man lang niya nalaman. Ngumiti siya ng pilit kay Maddox nang ipaghila siya nito ng upuan. Nagtataka siya para kasing kanina pa niya napapansin at nahuhuling nakatitig ito sa kanya ng palihim. Simula lang ito nang magpasalon siya. Kung siya ang tatanungin, wala namang masyadong nagbago. Make-up at eyeglass lang naman niya at buhok na kinulayan. Salamat. Mahinang sambit niya bago naupo. Agad namang tumabi si Maddox sa kanya. Doon lang niya naalala ang sinabi ng binata sa kanya na kapag nasa harap sila ng mga lolo at lola nito ay kailangan silang maging sweet. Akala niya talaga ito totoo na. Nag-assume pa man din siya. Iha, nasaan ang papa mo? Ang tanong ni Chairman Ruffin na lolo ni Maddox. Masakit daw yung ulo ni Tito Solomon Lo, kaya pasensya na daw kung hindi siya nakadalo ngayong gabi. Sabat ni Maddox, pasimple pa siya nitong tinignan. Ganun ba? O siya, kumain na tayo. Sana'y magustuhan mo yung inihanda namin para sa'yo, iha. Para talagang nakakataba ng puso ang ganitong klase ng lolo at lola. Siya kasi walang lolo o lola dahil patay na. Sa side naman ng mama niya, malayo ang mga ito kaya hindi niya nakasama. Habang kumakain, panay ang kwentuhan at kadalasan ay tawanan. Kahit ngayon pa lamang sila nagkausap ng matagal, parang nakagahanan niya na agad ng loob ang mag-asawa. Hindi rin siya pinabayaan ni Maddox dahil todo ito alalay. Siya lang ba? O talagang napapansin niya ng panay ang pagsulyap sa kanya ng binata? Siguro naninibago lang ito kaya gano'n ang mga tingin na pinupukol nito sa kanya. Sana ay mas malalim pa yung maging relasyon nila. Pero sa katayuan niya, medyo malayo sa realidad ang mga nasa isipan niya. Maddox, gusto ko sana kapag nakasal kayo ni Haya, kambal agad ha? Biglang naibuga ni Haya ang iniinom na juice dahil sa narinig sa matandang babae. Are you okay? Inabutan naman agad ito ng tissue ng binata at tinulungan pa siyang punasan ng damit nitong may patak na juice. Nagkatinginan ng dalawang matanda't ngumiti pero hindi iyon nakita ni Haya o ni Maddox. Matapos ng hapunan, nag-usap pa sila tungkol sa kasal. At ang sabi ni Rosalia, sa susunod na linggo na raw. Nagulat pa si Maddox at Haya dahil hindi nila iyon inaasahan. Bakit ang bilis naman yata? Gayong ang sabi sa kanya ni Maddox, next month pa. Kaya nga hindi siya nagmamadaling magsabi sa ama niya dahil matagal pa naman. Pero dahil sa sinabi ng lola ni Maddox, tila kinabahan siyang bigla. Rosalia, ang bilis. No, Ruffin. Gusto ko na magkaapo kaya dapat madaliin natin. Alam mo na, hindi natin alam kung hanggang saan na lamang ako. Don't say that. Nag-i-improve ang puso mo. Kaya baka sa mga susunod na buwan, makapagpa-opera ka na. Matagal pa tayong magsasama-sama kaya wag kang mawala ng pag-asa. Ngumiti si Rosalia at niyakap ang asawa. Sila naman ngayon ni Maddox at Haya ang nagkatinginan. Mag-aalas 9 na nang magpaalam si Haya. Hinatid siya ni Maddox pa uwi sa kanila. Pero habang palabas ng gate, nagring ang cellphone ni Maddox. Agad nitong sinagot ang tawag. Madeline?
Malumanay nitong sabi. Biglang sumikdo ang puso niya at tila unti-unting pinupunit nang marinig ang pangalan ng ex nito. Yes, of course, pupunta na ako. Wait me there, okay? Pinilit niyang iayos ang sarili kahit ang totoo. Sobrang sakit ang dinudulot ng mga pag-uusap ng mga ito sa kanya. Ibig sabihin, nagkabalikan na ang dalawa? Hindi na nagpahatid si Haya. Kusa siyang sumakay sa taxi pa uwi sa kanila. Ayaw niya kasi makabala pa sa kanila. Bakit napakasakit naman yata sa puso niya ang nangyayaring to? Akala niya wala na si Maddox at Madeline pero sila pa rin pala. Tila libo-libong kutsilyo ang tumatarak sa puso niya. Hindi rin niya maiwasang malungkot nang maramdamang may tumutulong luha sa mga mata niya. Itinaas niya ang ulo upang hindi dumaloy ang tubig sa kanyang mga mata. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang papa niyang nagsasarado ng kanilang tindahan. Pinilit niyang umiti bago lumapit rito. Nandyan ka na pala, Haya. Kamusta ang dinner sa mansyon ng mga Mackins? Alam ni Solomon dahil sinabi niya, pero ang kasal, wala pa siyang nababanggit rito. Ayos lang pa. Matamlay niyang saad. Napansin niyo ng ama niya kaya matapos magsara ng tindahan, sinundan nito ang anak sa silid nito sa taas. Anak, binuksan ni Haya ang pinto ng kanyang silid at pumasok naman si Solomon. May problema ka ba? Baka pwede mong sabihin sa akin. Pasensya ka na ha. Dapat kasi ang mama mo yung gumagawa nito pero ano ka ba naman pa? Ayos lang ho. Huwag niyo na pong isipin yun. Pasasaan ba't magkakasama rin tayo ni mama sa takdang panahon? Pero habang hindi pa dumarating, tayo na lang po muna. Lumapit si Haya sa ama at ito niyakap. Maya-maya'y kumala siya at nagsimulang magkwento. Natatakot siya at kinakabahan pero nang yakapin siya ng ama, bigla na lamang siyang umiyak. Kahapon, naibigay niya na sa ama ang pera. Pero ang sabi niya, inutang niya daw iyon sa isang lending company. Pero ngayon, sinabi niya na ang totoo, pati ang kasal at ang kontratang sinasabi ni Maddox sa kanya at kung bakit siya umiiyak ngayon. Anak, pwede naman sigurong pakiusapan si Rudy. Ibalik mo na lang ang pera ng boss mo at wag nang magpakasal doon. Mahal mo yung sir mo, alam ko. Pero ang magsakripisyo para sa utang natin, parang sobra naman iyon, Haya. Hinimas nito ang pisngi niya at hinawi ang mga luha niya. Hindi pa. Mas mabuting magbayad ho tayo kay Rudy para hindi ka na po niya takutin. Oo nga, Haya. Pero paano naman ang puso mo? Paano ka? Baka kung anong gawin ng Maddox na yun sa'yo. Pa, ayos lang po ako. Isa pa, hindi naman ganun si Maddox dahil may girlfriend po siya, diba? Pero anak, pa, okay lang ako. Kayang-kaya ko yun kahit ang magsakripisyo at maging manhid dahil may ibang mahalang pakakasalan ko. Niyakap ni Solomon ang anak. Basta anak, pag hindi mo na kaya, bumalik ka sa akin ha. Ikaw na lang ang meron ako, Haya. Mas napaiyak pa siya nang himasin ng ama niya ang buhok at marahang nagsalita. Napakabait ng ama niya kaya hindi nito deserve ang saktan at pagsalitaan ng masama ni Rudy dahil sa utang nila. Kaya nga gagawin niya ito para mapanatag ang kalooban ng kanyang mahal na papa. Hindi nangyari ang isang engranding kasal para kay Haya dahil gusto nito ay simple lamang at ang request niya ay sa mismong bahay nila gaganapin ang handaan. Kaya walang nagawa si Rosalia dahil ipinagpilitan niya yun. Engranding kasal sana ang nais ni Rosalia pero hindi natupad. Piling mga panauhin lamang ang inimbitahan ng bawat panig. Kahit halata sa mukha ng mayayaman ng pagkadismaya, wala siyang pakailam basta iyon ang gusto niya. Para malaman din syempre ng lahat nang hindi siya mayaman, panauhin din niya si Mia at ang malalapit na kaibigan ni Maddox. Iho, sana sumunod ka sa pinag-usapan natin. Ani ng kanyang ama habang nakaupo ang dalawa sa sofa. Kakaalis lang halos ng lahat at ang mga natitirang bisita ay mga nagiinuman na lamang kasama si Maddox at si Solomon na ama niya. Pero nasa labas ang iba at nasa sofa naman silang tatlo. Nasa isahan siyang upuan habang nakikinig sa dalawa na mukhang may mga tama na. Oo pa, pipilitin ko pong sumunod sa napag-usapan pero kung hindi po'y pwede bang patawarin niyo ko? Natigilan siya ng bigla. Ano ba yung pinagsasasabi ng hudyong to? Sa loob-loob niya. Kaninong bahay to? Takang tanong ni Haya kay Maddox nang tumigil ang kotse nito sa tapat ng isang magarang bahay sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Regalo ni Lola. Sagot nito sa kanya. Natulala siya habang binubuksan ng garden gate. Bumaba pa siya ng sasakyan upang makita ng malapitan ang labas ng bahay. Napakaganda! May orchids din doon na paborito niya at ng kanyang mama. May mga roses at may 3 kulay pa. Red, orange, and pink.
lumapit sa hardin at hindi napigilang amuyin yun. Napapapikit pa siya habang inaamoy ang mga bulaklak. Do you like it? Tumango siya at ngumiti. Si Maddox na ang nagpasok ng mga maleta niya sa loob ng bahay. Sana lamang maging maayos ang lahat. Dalangin ang puso niya na hindi siya masaktan ng sobra sa gagawin dahil siya na mismo ang naglalapit sa sarili sa sakit, lalo na at alam niyang may nobya na ulit ito. Pero hindi rin naman niya masisisi si Maddox. Sino nga ba siya para bigyan ng atensyon ng isang gwapo at mayamang lalaki? Wala siya sa kwento o nobela para isiping baka mapaibig niya ito sa loob ng isang taon o buwan nga lang, ayon din mismo sa binata. Ngayon pa lang ay nalulungkot ng puso niya sa tuwing naiisip na maghihiwalay din sila makalipas ng ilang buwan at itigil na itong kabaliwang to. Nakakatawa na kailangan niya pa itong gawin kahit alam niyang sa huli, siya lang ang magdurusa syempre. Bakit dito? Kunot noong tanong niya nang idiretso ni Maddox ang dalawang mga maleta niya sa master's bedroom. Why not? Mag-asawa tayo, right? Mag-asawa tayo sa mata nila pero sa ating dalawa hindi. Pwede namang sa guest room lang ako. Tapos kung dumalaw sila lola dito, tsaka na ako lilipat. Hindi naman araw-araw narito sila. Baka isang beses sa isang buwan lang kaya bakit kailangan araw-araw na magkasama tayo sa isang kama? Ayaw niyang mas mapalapit kay Maddox dahil baka sa huli hindi niya kayanin kapag naghiwalay na sila. Tinititigan siya ng lalaki. Okay, if you say so, it's fine by me. Kinuha niya ang handle ng maleta at hinila yun. Nagdadalawang isip pa siya at naghihintay na sana pigilan siya nito. Ngunit nadismaya siya nang makalabas na siya. Hindi man lang nagsalita si Maddox. Isinara pa nito ang pinto na talagang kinainis pa niya. Sus, ayoko nga ring makatabi ka no? Bulong niya bago tuluyang pumasok sa guest room na katabi lamang ng master's bedroom. Unang linggo ng pagiging mag-asawa nila. Nag-leave si Maddox maging si Haya dahil baka may makapansin na hindi totoo yung kasalan kung pumasok sila. Kinaumagahan matapos ng kasal. Isa pa, para sa grandparents ni Maddox ay honeymoon stage ito ng dalawa. May isang kasambahay, 3 dapat na mga katulong, ngunit si Haya ang nag-request na wag nang dagdagan dahil kaya naman kahit walang katulong sa bahay. Pero dahil mapilit si Maddox kaya heto, narito si Manang Laura na siguro nasa 60 na rin ang edad. Galing ito sa mansyon ng mga Mackins, pinadala lang ito ng lola ng binata. Magaling ka palang magluto, ma'am? Namamanghang usal ng may edad na babae. Umaga iyon at siya na ang nagpresenta na magluto ng almusal. Hindi niya alam kung gising na si Maddox, hindi niya sinilip, matanda na yun para gisingin pa. Ano ka ba manang? Scrambled egg, tocino at corn whip na may patatas lang po yan. Abay kahit na, manaka-naka lang ako nakakakita ng babaeng kagaya mo na nagluluto. Napakaganda niyo po ma'am tapos magaling pa sa kusina. Napakaswerte ni Sir Maddox sa inyo. Kinikilig nitong turan, ngunit siya'y natahimik lang at napabuntong hininga. Sana, totoo yung sinasabi mo manang, wika niya sa loob-loob niya. Saktong inaayos niya ang pinggan sa dining area nang marinig niya ang boses ni Maddox na papalapit. Inayos niya ang sarili at mabilis na hinubad ang apron. Siya na rin ang nagtimpla ng kape nito. Hindi niya alam kung anong klaseng kape yung nais nito, kaya yung klase ng kape niyang iniinom ang ginawa niya. No, Madeline, hindi ka pwedeng bumisita rito. Alam mo naman di ba? Mukhang ang nobya nito ang kausap. Napatingin si Manang Rosa sa kanya at tila nagtatanong. Wala itong alam kaya nagtataka ang mukha nito. I said no. Sabay off ng cellphone. Tatalikod na sana siya dahil tila pinupunit ang puso niya. Baka mahalata ni Maddox si mahirap na. Let's eat. Mauna ka na, may gagawin pa ako. Sagot niya habang nakatalikod. Hindi na siya pinilit ni Maddox kaya tumalikod na siya patungo sa kusina. Nanulumo siyang naghugas ng kamay sa lababo. Ang sarap ng kape niyo manang. Narinig niya yon mula sa lamesa sa dinner. Hindi po ako nagtimpla niyan sir, ang asawa niyo po. Lalabas na sana siya sa pinto patungo sa likod nang may humawak sa bewang niya. Come on, let's eat sweetie. Malumanay na usal nito. Biglang tumalo ng puso niya dahil sa paghawak at pagtawag nito sa kanya. Para siyang timang na nangingiti-ngiti habang nasa harapan ng mga bulaklak sa hardin. Panay ang pag-amoy niya sa pulang rosas. Sana no, magustuhan din ako ni Maddox, pero mukhang malabong mangyari yun. Bulong niya sa hawak na bulaklak, ngunit alam niya namang hindi sasagot ang hawak na bulaklak, kaya bumuntong hininga na lamang siya para ilabas ang pagkadismaya. Matapos ng agahan, umalis si Maddox.
May pupuntahan raw ito ngunit babalik rin naman agad, pero tanghali na, wala pa rin ito. Ano bang inaasahan niya? Siyempre, baka nakipag-date yun sa girlfriend nito. Matapos niyang ayusin ang mga naitanim na mga halaman, tumayo siya para maghugas. Siguro hindi pa nakakapamalengke si Manang Rosa, kaya magpipresenta na lamang siya na siya na lamang ang mamamalengke para naman hindi siya mabulok sa bahay na to. Oo nga't napakaganda naman talaga, pero habang tumatagal siya rito, parang nakakabagot din. Sigurado ka ba, ma'am? Opo, Manang. At pwede bang Haya na lang po yung itawag mo sa akin? Parang masyado namang pong formal lang, ma'am. Yun po yung bili ni sir, baka kasi makagalitan ako. Ang sabi niya rin, wag po kayong pagtatrabahuhin sa bahay, baka malaman niya po ito at wag kang mag-alala Manang, akong bahala sa'yo. Sige po ma'am, Haya po pala. Ngumiti ito kaya nagtawanan silang dalawa. Siya na ang pinagdesisyon ni Manang Rosa kung ano ang gusto niyang bilhin ng ulam. Isa pa marami pa daw stock sa ref, kaya kung ano-ano na lang daw ang gusto niya, yun na lamang ang bilhin. Isa pa, siya lang naman ang kakain, tiyak hindi uwi si Maddox ng maaga. Abala yun, abala sa girlfriend nito. Sinigang na bangus ang lulutuin niya at inihaw na liempo at bibili rin siya ng kalamansi para sa sausawan. Mas gusto niya ang maraming sili. Medyo nagtagal pa siya sa pamimili at naglalakad na lamang para makatipid. Isa pa, malapit lang naman, bit-bit niya ang eco bag na binigay sa kanya kanina ni Manang Rosa. Nagbistida na lamang siya ng hanggang tuhod at flat sandal. Habang naglalakad, pinagtitinginan siya ng mga nakakasalubong at kadalasan mga kalalakihan, pero dire-diretso lamang siya hanggang sa mapuno ng pinamili ang dala niyang basket. Oras na para umuwi. Siguro 1 oras ang inilagi niya sa tindahan, makahanap lamang ng fresh na gulay at isda. Haya! Agad siyang tumingin sa unahan nang marinig niya ang kanyang pangalan at napangiti siya na makita si Jess na kumakaway sa kanya. Nakatayo ito sa unahan kaya agad siyang lumapit. Si Jeston ay kababata niya. Mabait itong kaibigan noong elementary sila. Pero nang kinuha ito ng ama at dinala sa California, hindi na sila muling nagkita. Ang gwapo ng kababata niya, kahit noon pa man, gwapo na ito't matangkad rin. Hoy, kailan ka umuwi? Masayang salubong niya, ngunit bigla na lang siyang niyakap ng lalaki. Nagulat siya pero agad ring nakahuma. Ikaw ha, hindi ka man lang nagpaabiso na narito ka na pala. May halong pagtatampong tinig niya. Pasensya ka na, gusto sana kitang sorpresahin pero nang pumunta ako sa inyo, wala ka raw sabi ni Tito Solomon. Hindi ko alam na nag-asawa ka na pala. Ramdam niya ang lungkot sa tinig nito. Ay sus, hindi ginawa ko lang ito para sa papa ko. May utang kasi kami Jess at ito lang talaga ang paraan para mabayaran si Mang Rudy. Tinatakot niya si papa, alam mo namang namatay na pala si tita. Pasensya na Haya, hindi ako nakauwi ha. Ano ka ba wala yun? Ano yung tungkol sa utang at bakit ka nakasal ng biglaan? Walang nabanggit si Tito sa akin, basta kasal ka na raw at binigay niya yung address mo kaya tinakbo ko kaagad. Napangiti siya, naaalala pa rin kasi siya ng kaibigan. Kung siguro hindi nabihag ni Maddox ang puso niya, baka na-in love na siya sa lalaking to. Tara, hatid na kita at makapagkwentuhan na rin sa daan. Nagulat pa siya sa gara ng kotse nito. Mukhang asensado na talaga si Jess. Ang ganda kasi ng kotse nitong dala. Hindi siya tumanggi at habang nasa daan, panay ang kwentuhan nila. Nasabi na rin niya ang tungkol sa kontrata at kung ano-ano pa. Kung ibalik mo na lang ang pera Haya at ako na lang ang magbabayad kay Mang Rudy para naman matapos na itong nangyayari sa'yo. Natigil siya saglit, akmang sasagot siya nang matapat na sila mismo sa malaking bahay na pagmamay-ari ni Maddox. Dito na lang Jess, salamat sa paghatid ha. Bumaba ito at ngumiti sa kanya. Haya, sana pag-isipan mo yung alok ko. Hindi ako kagaya ni Rudy. Hahayaan ko kayo kung kailan niyo ako mababayaran. What friends are for kung hindi kita matutulungan, right? Salamat Jess, oo pag-iisipan ko yun. Niyakap siya nito. Lagi talaga siyang nagugulat sa tuwing gagawin iyon ni Jess sa kanya. Ngunit agad siyang napaatras nang marinig ang tinig na yun. Bumukas ang gate kaya napayuko siya. Si Maddox. Who are you? Seryoso nitong turan. I'm Jeston, Haya's best friend. Ngunit nakipagsukat na ng titig ang kaibigan niya kay Maddox. Parang walang gustong magpatalo. Siguro kung nagsasapakan ng titig, baka may natumba na. Tara na Maddox. Ngunit hindi gumalaw ang lalaki at nakatingin pa rin kay Jess.
Salamat sa paghatid sa asawa ko. Hindi ka na sana nag-abala. Susunduin ko na rin sana siya eh. Anito, bago ipinulupot ang kamay nito sa bewang niya. Mas nagulat siya nang halikan siya nito sa labi. Ano bang pinaggagawa ng hudyong to sa kanya? Sa loob-loob niya. Bitawan mo nga ako. Lumabas lang naman ako para mamili. Masama ba yun? Winasiwas ang kamay ni Maddox na nakakapit sa kanyang bewang. Hindi ka ba marunong mag-text man lang? Hindi ako bata para magpaalam pa sa'yo. Isa pa, wag mo nga akong pagsabihan dahil una sa lahat, umalis ka na hindi nagpapaalam sa akin kung saan ka pupunta. Tapos pagdating sa akin, kailangan magpaalam sa'yo. Hindi sumagot si Maddox. Tumalikod dito at tuloy-tuloy na naglakad palabas ng bahay. Ano ba yung problema nun? Hindi nga siya nagagalit sa tuwing nawawala ito. Tapos, namili lang siya. Galit na ito agad. Minsan talaga may pagkasiraulo rin yung lalaking yun. Narinig pa niya ang pag-andar ng sasakyan nito. Tulad nito, aalis na lang nang hindi man lang nagsasabi o nagpapaalam kung saan ito pupunta. Hinayaan na lamang niya at nagsimula ng magluto. Naglalabas si Manang Rosa sa likod ng kusina kaya hindi niya na ito inabala. 12:30 PM na nang siya ay matapos. Si Manang Rosa na rin ang kasabay niyang nananghalian. As usual, wala si Maddox. Parang ilang araw ng ganito ang routine nila sa araw-araw na hindi nga niya ito nakikitang nagtatagal sa bahay. Kung may oras man, gabi lang yun. Minsan nga rin, maririnig na lamang niyang aandar ang kotse at muling aalis kahit hating gabi na. Kagaya ngayon, gabing-gabi na pero wala pa ring ugong ng sasakyan siyang naririnig. Hindi rin siya makatulog kahit anong gawin niya. Kakatawag nga lang niya sa papa niya dahil nag-miss call ito ng 10:30. Baka daw may emergency kaya tinawagan niya pabalik. Ngunit nangangamusta lang pala. Kinabahan pa naman siya. Pipikit na sana siya nang makarinig ng tunog ng kotse mula sa labas. Si Maddox na yun. Excited siyang tumayo at sumilip sa bintana ng kanyang silid. Ngunit hindi niya makita kaya't lumabas siya ng kwarto at patakbong bumaba ng hagdanan. Pumasok ng pintuan at niluwanon si Lloyd na inaalalayan si Maddox. Anong nangyari, Lloyd? Tanong niya agad sa security guard. Ma'am, lasing na lasing po si sir. Hindi na po makapaglakad ng maayos dahil sa kalasingan, ma'am. Nag-alala siya agad at pumasok sa isip kung bakit kaya ito nag-inom na hindi naman pala kaya ng katawan. Ibaba mo na lang dyan, Lloyd. Salamat. Sige ma'am, labas na po ako. Kayo na pong bahala sa asawa niyo. Oo, kung asawa nga talaga niya. Sinara niya ang pinto at bumalik sa tabi ng binata para itong lantang gulay habang pinagmamasdan niya. Kaya pala hindi ka umuwi dahil sa bar ka na naman na malagi. Mabuti na lang hindi dumating sila lola kanina. Tinatawagan kita, hindi ka rin sumasagot. Plano mo to, diba? Pero bakit parang ako lang problema? Sermon niya kahit alam niyang hindi ito makakasagot dahil tulog na tulog ang mokong. Kaya imbis na maubos ang laway niya kakasermon, hinubad na lamang niya ang sapatos nito maging ang mga medyas. Hindi naman talaga kita asawa pero ako yung gumagawa nito. Dapat si Madeline ang gumagawa nito at hindi ako. Reklamo niyang mulit isa-isa ng inanboto ng botones ng suot nitong polo na itim. Pero nang akmang uhubarin niya na, bigla siyang natigilan nang makita ang mabatong dibdib ni Maddox. Napalunok siya ng ilang ulit bago tuloy ang hinubad ang suot nitong pang-itaas. Kailangan ba pati pantalon? Sa loob-loob niya. Sa huli ay inanzip na rin niya ang pantalon ng lalaki at dahan-dahang hinila yun. Tinakpan niya naman ang kumot ang ibabaw ng lalaki kaya hindi makikita ang kahubadan nito. Eto na yung tubig, haya. Pumasok si Manang Rosa na may dalang batya at bimpo. Siya ang nagutos nun. Salamat Manang, magpahinga na po kayo't gabi na. Kaya mo na ba ito? Tumango siya kaya tumalikod na si Manang Rosa. Sa susunod wag ka nang iinom ha, mahina ka naman palang nilalang eh. Aniya habang pinupunasan ng basang bimpo ang mukha nito. Ang sabi daw kasi ay nakakatulong yun para mabawasan ng tama ng alak sa katawan. Nag-away na naman siguro kay ni Madeline. Sana kung akin ka na lang. Hindi ka masasaktan ng ganyan, Maddox. Mahinang usal niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Nanlulumo siyang tumayo. Malayong mangyari ang nasa puso nito dahil si Madeline ang gusto nito at hindi siya. At kahit kailan, hindi siya magugustuhan ng binata. Pagkatapos niyang kumutan, humakbang na siya para lumabas ng silid nito. Pinatay na rin niya ang ilaw at tanging lampshade ang kanyang binuksan. Hindi haya, dahil sa'yo kaya ako nagkakaganito. Bulong ni Maddox nang makitang naglapat ang pintuan ng kanyang silid. Manang, bumaba na ba si Maddox? Tanong ni Haya sa matandang abala sa paglalagay ng ulam sa lamesa. Maaga pa siyang umalis eh. Ang sabi niya gagabihin na raw siya.
mukhang bumalik na sa pagtatrabaho yung asawa mo. Nagulat siya dahil 1 week ang leave ng lalaking yun, tapos bumalik nang hindi niya alam. Sekretary siya, dapat alam niya yun. Biglang nag-init ang ulo niya. Maliban sa paglayas-layas nito araw-araw at pag-uwi ng lasing, ay nagtatrabaho na pala ito nang hindi niya man lang alam. Nasa isang bahay lamang sila pero hindi niya alam ang pinaggagawa ng lalaki. Ganun ho ba? Umupo na siya para kumain. Haya, tumatawag nga pala si Ma'am Rosalia. Bibisita raw sila bukas dahil linggo. Bigla siyang nabilaukan dahil sa iniinom na kape. O anong sabi niyo? Itanong ko kako kay Sir Maddox pero mukhang sa inyo na lang dahil wala siyang oras makipag-usap. Lagi nagmamadali si Sir. Kapag tumawag ulit manang, pakisabing kami na lang ni Maddox ang dadalaw sa kanila. Tumango ang babae kaya itunuloy niya ang pagkain. Kain na din kay manang, wala pa naman po si Maddox kaya okay lang na sumabay kayo. Sige iha, tawagin niyo na rin si Lloyd para sabay-sabay na ho tayo. Sumunod naman ang ginang. Maddox! Agad siyang tumigil sa pagsubot tumayo nang may tumatawag na babae sa asawa niya at siguradong hindi yun si Manang. At nang sumilip siya sa sala, nakita niya ang isang sexy na babae. Maputi ito na animoy labanos ang balat. Hapit na hapit ang katawan sa suot na avabdani na pencil dress. Nakalugay ang blonde hair na kulot, makapalang makeup pero mukhang sanay naman ito sa ganung ayos. Maganda at walang itulak kabigin sa tindig. Si Madeline, pero bakit ito narito? Di ba nagkikita naman sila ni Maddox? Good morning Madeline, what brings you here? Aniya, habang papalapit, tumaas agad ang kilay ng babae at pinusturahan siya mula ulo hanggang paa. Simpleng pangbahay lamang ang suot niya. Nakaponytail ang buhok na hindi pa nasusuklay simula nang bumangon siya kanina. Ikaw ba yung peking asawa ng boyfriend ko? Ano namang nakita ni Maddox sa'yo? At nasan yung boyfriend ko? Nagtaka siya. Akala ko ba nagkikita kayo? Sa tingin mo magkikita kami? Hoy, simula nang sabihin niya sa akin last week na magpapaksal siya sa'yo, hindi na muli kami nagkita. Tinakot ko na at lahat pero hindi siya nagpapakita. Nasaan siya? Bina-blackmail mo ba kaya hindi siya nagpapakita sa akin? Tinakot mo na sasabihin mo sa lola niya na... Bakit ko naman gagawin yun? Para sabihin ko sa iyo Madeline, hindi ko rin gusto ang nangyayari sa amin ngayon. Kung sana may paraan para matapos na to, edi ginawa ko na sana. Don't worry. Baka after tomorrow, makuha mo na ulit yung boyfriend mo. At huwag kang mag-alala, wala akong ginagawang masama. Hindi ako kagaya mo Madeline. Hey, ayusin mo yung bibig mo. Sekretary ka lang ni Maddox na naging peking asawa. Sinabi ko na nga ba ayoko talagang pumayag sa gusto niya. Pero ipinipilit niyang para daw iyon sa lola niya. Pero mukhang nagkakamali yata ako kung titignan kita ngayon. Napabuntong hininga siya at hindi na sumagot pa. Tatalikod na sana siya nang muli itong magsalita. Hoy, nasan si Maddox? Hiyaw nito sa kanya. May cellphone ka diba? Tawagan mo. Tinatamad niyang sabi. Paano hindi sila nakikita? Kayong araw-araw nawawala si Maddox. Abat, ma'am, umalis na po kayo. Tinungo niya ang kusina matapos makitang pinigilan ito ni Lloyd na mag-hysterical sa sala. Uuwi muna siya sa kanila. Kailangan niya magpatulong kay Jess para matapos na ito. Ayaw niyang manira ng relasyon. Isa pa, galit sa kanya si Madeline wala naman siyang ginagawa. Mas mabuti sigurong tapusin na nila ito. Bahala na si Maddox kung anong sasabihin niya sa mga grandparents. Basta siya, kailangan na makalis sa gulong to. Iha, totoo ba yung sinabi ng babaeng yun? Nagulat siya at tumingin sa likuran. Oo manang. Pero paanong... Pasensya ka na manang. Ginawa lang namin ito para kahit sandali. Mapasaya si Lola Rosalia at makarecover ito agad at tuluyang maoperahan. Pero kung ganitong nadadamay po ako, kailangan ko nang tapusin ang samin ni Maddox. Kapag umuwi po siya, pakisabi, umuwi na muna ako sa amin. Kapag nauna siya rito, yun po yung sabihin niyo para alam niya po. Hindi ka ba uuwi dito mamaya? Malungkot nitong turan. Uuwi po ako. Matapos niyang sumagot, umakyat na siya sa taas. Kailangan niya makausap si Jess at tapusin ang kahibangang to. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Haya? Oo, Jess. Huwag kang mag-alala at babayaran kita kahit paunti-unti. Hindi yun yung inaalala ko, Haya. Nagtaka siya at napatingin sa kaharap. Nasa isang restaurant sila ng hapong yun. Kagagaling lamang ni Haya sa bahay nila at binisita na rin ang kanyang papa. Doon na rin siya na ng halian bago pumunta sa bahay ni Jess para kausapin ito sa tungkol sa tulong na in-offer nito sa kanya noong nakaraang araw. Ano?
Tinaas nito ang kamay at tinuro ang puso niya. Yan Haya, ang puso mo yung inaalala ko. Napayuko siya. Wala naman kasi siyang sinasabi tungkol sa nararamdaman niya, kaya paano nalaman ni Jess ang tungkol dun? Hindi mo kailangan magsalita para malaman ko, Haya. I know you for so long at hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong magtago ng damdamin mo para sa isang tao. Napangiti siya ng pilit. Talagang ang si Jess ito dahil noon kahit wala siyang sinasabi na crush niya ang classmate nilang si Leon, ay alam pa rin iyon ng binata. Hindi ko alam, Jess. Ano bang dapat? Nag-aalala ko para sa lola ni Maddox. Paano kapag nalaman niya? Paano kapag nalaman ng matanda na hindi totoo yung kasal namin ng apo niya? Baka masaktan ito at maging dahilan pa para ito'y mapahamak. Ikaw na mismo ang sumagot ng tanong mo, Haya. Muli siyang napataas ng isang kilay. Kahit kailan talaga hindi kita magets. Napatawa si Jess kaya't lumabas ang magkabilang dimple nito. Kasi kung desidido ka, Haya, hindi mo lalagyan ng kung paano. Ang mga salita mo, dapat kapag nagsalita ka, yun na yun at hindi mo naiisipin ng iba. Sarili mo lang at hindi sila. Alam mo namang, I know, isa ka mabait at maalalahaning babae na siyang gustong gusto ko sa'yo, Haya. Hinawakan siya nito sa palad. Siya nga pala, sa susunod na Sabado na yung balik ko sa state. Ha? Akala ko ba for good ka na rito? Gulat na tanong niya. No, kung sana hindi pa ako nahuli. Magfo-for good na ako pero mukhang wala na akong pag-asa, Haya. Alam mo naman kung saan ka masaya, suportado kita kahit na masakit dito. Napaluha siya. Napakabuti ni Jess kahit noon pa man. Kung sana ito na lang ang minahal niya, baka hindi pa siya namumroblema ngayon. Siguro masaya siya at hindi sumasakit ang puso niya. Pero ano bang magagawa niya? Hindi natuturuan ng puso. Kung pwede lang, matagal niya nang ginawa yun. Matapos nila mag-usap, nangako si Jess na ibibigay sa papa niya ang pera. Nayakapan niya ito bago sila naghiwalay. Mag-aalas 8 na ng gabi nang siya ay makauwi. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat upang hindi marinig ni Maddox ang paglapat ng paa niya sa sahig. Nakahinga siya ng maluwag nang makapasok sa silid niya. Bukas ang lampshade. Nagtaka siya kasi nakapatay yun kanina nang umalis siya. Hindi naman niya iyon nakaligtaan kahit minsan. Paglapat ng pintuan, biglang tumalon ang puso niya nang may mga bisig na yumakap mula sa likuran niya. Please stay. Bulong nito kaya halos kumawala ang puso niya mula sa kanyang dibdib dahil sa malamyos na tinig ni Maddox. Hindi nakagalaw si Haya ng ilang segundo dahil sa mahigpit na yakap ni Maddox sa kanya. Natulala siya at pilit nilalabanan ng hatid na init na pinipilit kumakawala sa kanyang katawan. Maddox! Salitang nagpatindi sa kahibangan ng binata. Hindi ito sumasagot at tanging mga kamay at labi lamang ang pinapagalaw. Dahan-dahan siya nitong itinulak patungo sa kama sa unahan. Ayaw ng utak niya pero nahihibang ang puso niya at nasasabik sa bawat yakap na ipinagkakaloob ni Maddox. Alam niyang nakainom ito dahil sa naghahalong alak at kulon nito. Masakit sa ilong sa tuwing hihinga siya. Tila nanunuot sa kaibuturan niya ang tapang ng alak na may halong pabango. Maddox, anong ginagawa? Wala nang kasunod ang mga katagang yun nang tuluyan na siyang naihiga sa kama at sa ilin nito ng halik ang nakaawang niyang labi. Tila nakakabaliw na damdamin ang kanyang nararamdaman ngayon. Hindi siya pamilyar sa ganitong damdamin dahil ngayon niya lamang ito naranasan sa tanang buhay niya. Pero kahit nalulunod siya sa halik at haplos ni Maddox, sumasalungat pa rin ang kanyang isip kahit paano. Naitulak pa niya ang binata, ngunit hindi man lang nakapagpatinag iyon. Mas naging mapangahas pa nga ang bawat galaw nito. Tigilan mo to, please, Maddox. Bulong niya. Nagawa pa niya iyong sabihin kahit wala na halos na tinig na lumalabas sa bibig niya. May kaunti pang katinuan sa kanyang isip pero bigla ayong namatay nang daganan siya ni Maddox at isa-isang tinanggal ang mga nakakasagabal sa daanan nito. Sa huli, si Maddox pa rin ang nagwagi. Alam niyang pagsisisihan niya ito pero bumigay pa rin siya kahit siya ang talo sa dulo ng lahat ng to. Ang pag-iyak na lamang ng walang tunog ang nagawa niya matapos ang masakit at masarap na naganap sa kanila ng lalaki. Pinagmasdan pa niya ito habang tulog. Bumaling siya sa wall clock. 3 AM na ng umaga at hindi pa siya natutulog simula kanina. Pinilit niya
ngunit hindi siya makatulog dahil sa sitwasyon ng lalaking katabi. Nakayakap kasi ito sa kanya at talagang hindi siya sanay sa ganoon. Lalo na at may nasa ilalim ng kumot na tila nagagalit pa rin magpahanggang ngayon na hindi man lang nagatubiling magsuot ng boxer o ano bago napikit, gayong siya'y naibalik na lahat ng kasuotan. Bumangon si Haya, sigurado naman kasi siyang hindi na siya makakatulog. Umupo siya sa kama at nagsimulang magsulat. Bukas na bukas, ibabalik na niya ang pera kay Maddox at tutuldukan na ang kahibangang to. Kahit na panakuha na siya nito, siguro hindi na lang siya mag-aasawa at magpapakalayo-layo at magbabagong buhay kung saan man yun. Matapos magsulat, tinupi niya yon at nilagay sa drawer at muling bumalik sa kama. Kinabukasan, tanghali na nga siyang magising at wala na rin si Maddox sa tabi niya. Araw-araw na lamang na ganito ang nangyayari sa kanila. Ibig bang sabihin, wala lang ang lahat ng nangyari kagabi? Padabog siyang nagtungo sa CR at naligo. Pagbaba niya, ganun na lamang ang gulat niya nang makita si Madeline katabi si Maddox sa sofa. Nakayakap pa ang babae sa binata. Parang dahan-dahang pinipiga ang puso niya sa nakikita. Paglapat ng paa niya sa ground floor, tinawag pa siya ni Madeline. Hi Haya, good morning. Pwede bang dalhan mo ko ng juice please? Malandi nitong sabi. Nakatitig lamang sa kanya si Maddox at hindi niya mabasa ang emosyong napaparoon. Hindi na siya papatol dahil hindi siya kagaya ni Madeline, pero nang akmang ihahakbang na sana niya ang mga paa nang bigla namang pumasok mula sa nakabukas na main door si Rosalia na lola ni Maddox. Iha, magandang umaga. Lumapit siya at nakangiting yumakap sa matanda. Sinulyapan niya ang dalawa sa sofa. Nagdiwang pa ang puso niya nang biglang nahulog si Madeline sa sahig nang mabilis na tumayo si Maddox. Buti nga, impacta ka. Sa loob-loob niya, pero natigil ang ngisi niya nang magsalita ang lolo ni Maddox. Anong ginagawa ng babae nga dito, Maddox? Maotoridad na tanong nito sa apo. Tila isang bulkang sumabog ang lolo ni Maddox dahil sa babaeng kasama nito. Nagkatinginan silang dalawa ng lalaki, ngunit siya ang unang nagbawi. Hinawakan kasi ni Rosalia ang palad niya at tila humihingi ng paliwanag sa mga naabutan nila ngayon lamang. Grandma, ako po talaga yung girlfriend ng apo niyo, hindi yung babae na yan. Sabay turo sa kanya. Hindi ka tinatanong, Madeline. Lumayas ka rito kung ayaw mong makaladkad palabas. Si Rofin ang nagsalita. Grandpa, please. Shut up. Alam ko na pineperahan mo lang yung apo namin. Kilalang kilala ko yung mga kauri mo, Madeline. Kung ang ama mo nga'y kayang manabutahit magnakaw sa company ko nun, paano pa sa anak na kagaya mo? At ano pa yung hiya mong bumalik sa apo ko matapos mo siyang lokohin? Tumingin ang babae kay Maddox. Honey, help me here. Lo, I'm sorry pero buntis po si Madeline. Dumagundong ang buong kabahayan sa mga katagang binitiwan ni Maddox. Pero kung nagulat ang mga naroon, mas nagulat si Haya. Pinipilit niyang tatagan ng kalooban upang hindi matuloy ang kanyang pagluha. Ano? Anong klase kang asawa kay Haya, Maddox? Mabilis na lumapit si Rofin sa apo, ngunit natigil ito nang magsalita si Haya. Hawak ni Rosalia ang palad niya. Bumitaw siya bago nagsalita. Nanginginig ang boses at kamay niya. Ako po yung unang nagloko, patawad po. Wala pong kasalanan si Maddox sa lahat ng to. Para matapos na to, hayaan niyo na lamang pong ako yung umalis para matahimik na ang lahat. Hindi ko po talaga mahal yung apo niyo. Nagpakasal lang ako para perahan siya. Si Madeline ang dapat na... Haya, anong sinasabi mo, iha? Doon lamang sumabat si Rosalia at tumutulo na ang mga luha niya. Patawarin niyo po ko. Patawad po sa lahat ng mga nagawa ko sa apo niyo. Bago siya tumalikod, tinitigan muna niya si Maddox ng ilang segundo sa huling pagkakataon. Opo, siya... Tumahimik ka, Madeline. Malakas na sabat ni Maddox upang pigilan ang bibig ng babaeng nasa tabi nito. Patawarin niyo ko. Haya, iha, sandali lang. Pigil pa sana ni Rosalia. Hayaan mo na siya. Wika ni Rofin. Maddox, saan ka pupunta? Bumalik ka. Hiyaw ni Madeline upang pigilan ng binata. Patakbong lumabas ng gate si Haya. Sumunod ang binata, ngunit mabilis siyang nakasakay ng taxi palabas ng subdivision. Ang kasalanan ni Maddox at ang pagkukunyari nila, tinapos ni Haya sa isa na namang kasinungalingan upang pagtakpan si Maddox sa lahat ng to. Alam niya na mawawalan ng mana si Maddox sa oras na malaman ng mga grandparents nito ang kalukuhang kasal at ang panluloko nila sa dalawang matanda.
Kaya bago pa mawala ang lahat sa lalaki, siya na ang sumalo, maipakita lang na mahal niya ang dating boss. Susundan pa sana ni Maddox ang dalaga, ngunit natigil siya nang makitang nawalan ng malay ang kanyang lola. Hindi niya alam kung anong nangyari, basta ang tangi nasa isip niya, makalayo siya sa lugar na yun. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha niya habang panay ang lingon sa likuran. Tila umaasa pa rin kasi ang puso niya na sinundan siya ni Maddox, ngunit hanggang sa makalayo siya, walang Maddox na sumunod. Mas lalo pa siyang napaluha at humagulgol. "Miss, ayos ka lang ba?" Tanong ng taxi driver. Nagpuna siya ng luha bago sumagot. "Opo kuya, ayos lang ho. Dito na lang po ako." Aniya nang makita ang park sa unahan. Mabuti na lang at may dala siyang pera sa bulsa niya. Yun nga lang, 100 lamang iyon. "Ayos lang, basta tumigil ka na sa pag-iyak." Ngumiti siya at inabot ang 100 sa driver. Nagpasalamat pa siya bago tumalikod. Nakita na lamang niya ang sarili sa isang duyan doon, nakaupo habang patuloy sa pag-agos sa mga luha niya. Parang hindi maubos-ubos sa mga luha niya dahil kanina pa hindi man lang ito humihinto. "Haya?" Otomatikong nag-angat ang ulo niya nang marinig ang pagtawag ng isang pamilyar na tinig. "Jess?" Bulong niya at muling umagos sa mga luha niya. Tumayo siya at tumingin sa binata. "Anong nangyari sa'yo? Ikaw pala..." "Jess," aniya at mahigpit na napayakap sa lalaki. Humagulgol na naman siya, kaya hindi na nagsalita ang lalaki at niyakap na lamang siya pabalik. Nagulat man, pero mas pinili nitong manahimik. Minsan, hindi mo kailangan magsalita. Yakap lamang ay makakatulong na para mapawi ang sakit sa puso ng isang tao. At yun ang ginagawa ni Jeston ng mga sandaling yun. Patuloy lamang na hinahagod ng binata ang buhok niya at tahimik na nakikinig sa pag-iyak ng dalaga. Nang tumigil ito, doon lang nagtanong si Jess. Sinagot naman lahat ni Haya ang mga nais nitong malaman at nag-igting ang bagang ng binata at naikuyom din ng mga kamao sa galit dahil sa mga narinig. "Sigurado ka na ba na gusto mong sumama sa akin?" Tumango siya. Desidido na siya. Kailangan niya itong gawin para matapos na ang lahat ng gulo. Magpaparaya siya. Total, yun lang naman ang tanging magagawa niya. Ito naman talaga ang plano niya dati pa eh. Ang lumayo at magbagong buhay sa malayong malayo. "Okay, magpapabook ako ng ticket mamaya. Para bukas, pwede na tayong umalis ng bansa. Don't worry, ako nang bahala sa lahat. Kailangan mo rin munang lumayo dahil hindi mo alam, baka ikaw na ang sinisisi ng lahat sa mga nangyari. Hindi rin natin alam, baka may nangyari na sa lola ng gagong boss mo na yun. Kaya para makasiguro, umalis ka muna." Hikbi na lang ang tanging naisagot niya dahil parang wala na kasi siyang maisip na isagot, lalo na at sobrang nasasaktan siya ngayon. Umuwi siya sa kanila ng gabing yun. Inihatid siya ni Jess at tinulungan na rin siya nitong magpaliwanag sa ama niya. Hindi naman sila nahirapan dahil una pa lang, alam na ni Solomon, sadyang hindi lang nito inaasahan na ganun lamang kabilis ang lahat. Pumayag din ang ama niya na pansamantalang mali siya para naman makapagpahinga ang puso niya sa lahat ng gulong to. Nangako naman si Haya na uuwi kapag natanggap niya na ang lahat. Dinala niya ang lahat ng mga papeles, baka doon makahanap siya ng trabaho. Wala namang problema dahil may passport siya at kumpleto siya sa papeles. Isa pa, American citizen siya dahil doon siya pinanganak ng mama niya bago sila umuwi ng Pilipinas para mag for good. 4 a.m. ang kinuhang ticket ni Jess para makasigurado silang hindi na siya mahabol ni Maddox. Kung hahabol nga ba? Hindi na siya nagpatid sa ama niya sa airport dahil kasama naman niya ang kaibigan na nakaalalay sa kanya anumang oras. "Huwag kang mag-alala Haya, hindi kita pababayaan doon." Anito habang hinihintay ang paglipad ng eroplano. "Tito, nasan po si..." "Pasensya na Maddox, wala na yung anak kong si Haya, ang hinahanap mo." "Please po Tito, I need to talk to her." "Maddox, hayaan mo na siya. Maging masaya ka na lang sa pinili mo. Sinaktan mo si Haya. Sinabi ko sa iyo noon, bago ang lahat ng to, na wag mo siyang sasaktan. Pero ginawa mo pa rin. Kaya please, bago pa maubos yung pasensya ko at mawalan ako ng timpi sa katawan, pwede bang umalis ka na? Napakabait ng anak ko Maddox, kaya bakit? Bakit mo siya sinaktan?" Napayuko si Maddox. Maging siya hindi rin alam kung paano yun sasagutin dahil maging siya, wala ring naisip na maisagot sa tanong nito. Nahuli siya. Nahuli na siya. "This is all your fault, Maddox. Gago ka kasi, napakagago mo." Aniya habang patuloy na hinahampas ang manibela ng kanyang sasakyan.
Magsisiman ay huli na, tapos na, wala na si Haya sa kanya at ang masaklap pa rito, inako ng dalaga ang lahat para sa kanya. Haya, bulong na lamang habang umaagos ang mga luha sa mata niya. Are you okay? Yumuko si Jess para tignan si Haya. Nakaupo ito habang nakayuko. I'm fine, salamat. Medyo sumakit lang yung tiyan ko. Hinimas iyon ni Jeston at ngumiti. Baby, huwag mo sanang pahihirapan si Mami ha. Behave ka muna. Hindi pa oras para lumabas ka. 8 buwan nang mabilis na lumipas. Ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa puso ni Haya ang lahat ng nangyari. Pero sa tulong ni Jess, unti-unti niyang kinakaya ang lahat. Nung unang dating niya dito sa abroad, naisip niya na ang mga gagawin at kung anong uunahin. Ngunit nang mag-a-apply na sana siya ng trabaho 1 week after nilang narito, nakaramdam agad siya ng kakaiba sa katawan. Hinintay niya ang buwan ng dalaw upang makasigurado, ngunit hindi dumating. Doon na siya nag-alala at napaiyak dahil mukhang kahit hindi siya bumili ng pitikit, alam na niyang buntis siya, lalo na at kung ano-anong out of this world na pagkain ang hinahanap ng kanyang sikmura. Sinabi niya kay Jess ang tungkol sa kalagayan niya. Oo, nagulat, ngunit tinulungan pa rin siya. Sa isang bahay lamang sila sa mismong bungalow ng binata. May sarili itong bake shop at doon na rin ito nagluluto. Hindi siya pinapayagang magtrabaho ni Jess. Ito na lamang daw ang bahala sa lahat. Napakaswerte niya sa binata dahil sa pagturing nito sa kanya na isang pamilya. Gustong akuin ng binata ang baby, ngunit hindi siya pumayag. Okay na daw na ganito't siya na lang kaysa mapirwisyo pa si Jess sa kasalanan niya. Kumain na tayo, may buwanang check-up ka ngayong umaga. Masaya nitong sambit. Nakalimutan niyang may prenatal pala siya ngayon. Sus, si Jess pa talagang nagpaalala sa kanya. Napangiti ka, nakalimutan mo na naman no. Anito, habang akay-akay siya patungo sa mesa. Sorry na po, piningot nito ang ilong niya. Lagi naman, parang kung titignan, ay tila isa silang masayang pamilya, ngunit ang totoo'y hindi. Siguro kung pwede lamang niyang diktahan ng puso na si Jess na lang ang mahalin niya. Matagal na panahon niya na iyong ginawa, pero dahil kailangan magkasundo ang isip at puso, hindi iyon nangyari. Oo, gusto ng isip niya pero ang puso naman niya laging sumasalungat. Ihahatid mo pa ba ako? Huwag na lang kaya. Kaya ko naman eh. Isa pa, isang sakayan lang naman yung hospital mula rito. Sigurado ka ba? Baka matapilok ka. Madapat mahirapang tumawid sa... Hello, buntis lang po ako, hindi PWD. Eh kasi naman din po, careless ka kaya dapat may kasama ka lagi. Ouch! Napahawak siya sa puso kaya pinisil ni Jess ang pisngi niya. Biro lang, sige na, maghanda ka na. Ihahatid na lang kita. Then tatawagan mo ko kapag uuwi ka na para masundo kita. Marami rin kasing orders ngayong araw. Kailangan habulin yun. Napakaswerte ng babae na mapapangasawa ni Jess. Bukod kasi sa masipag ito ay mapagmahal din. Please Lord, pwede bang ibaling mo na lang kay Jess ang pagmamahal na para kay Maddox? Sa loob-loob niya habang nakatitig sa binata. Hoy, natulala ka na naman sa kagwapuhan ko. Alam ko na yon kaya wag mo nang ipagsiksikan. Oo na, gwapo ka na. Pero hindi man lang tumatalab sa'yo. Natigilan siya at napansin iyon ni Jess kaya tumawa ito para pagaanin ang namumuong awkwardness. Biro lang ganda. Thank you, Doc. You're always welcome, Mr. Maddox. Ani ng doktor bago ito tumalikod. Naging successful ang operasyon ng lola niya. Masaya siya dahil kahit kamuntik ng manganib ang buhay ng matanda, naagapan pa rin ito. Sa ngayon ay nagpapagaling na ito sa isang private hospital dito sa Angeles. Dito pinaoperahan ng grandma niya dahil sa magagaling na doktor at high technology. Hindi naman siya nagsisi dahil pwede na raw silang lumabas after ng iilang mga test na gagawin. Siya at ang lola niyang naririto dahil naiwan sa Pilipinas ng lolo niya para i-handle ang kumpanya habang wala siya. Pero kahit abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang lola, hindi pa rin naalis o nawaglit sa kanyang isip si Haya. Hanggang ngayon kasi hindi nito alam kung nasaan ang dalaga. Ang sabi ni Mia na best friend nito, nasa Canada raw. Ang sabi naman ng ama ni Haya, nasa ibang bansa pero hindi naman nabanggit kung saan. Ilang ulit din siyang napabalik-balik sa bahay ni Haya. Patuloy pa rin sa pagbabaka sakaling makita o baka umuwi na ang dalaga. Ngunit hanggang sa lumipad siya kasama ng lola patungo rito, wala man lang siyang hayang nakita.
Oo, inaamin niya naman na lahat ng mga nangyari kasalanan niya at napagsisihan niya na rin yun. Inamin na rin niya sa lolo niya ang lahat. Kahapon sinabi niya sa lola niya ang tungkol sa kasal at kung ano-ano pa. Oo, nasampal siya. Deserve naman niya yun. Inamin din niya na walang kasalanan si Haya, na siya ang may kasalanan ng lahat. Siyempre, nasuntok siya ng kanyang lolo. Ano pa nga ba? At ang tungkol kay Madeline, hindi pa rin naniniwala ang lolo't lola niya na anak niya ang bata. 1 buwan nang nakapanganak si Madeline at pagbalik daw niya sa Pilipinas, ipapa-DNA daw ng grandpa niya ang baby para alam nila kung apo daw ba nila iyon o hindi. Pumayag siya para mabawasan ang galit ng matatanda sa kanya kahit ayaw pumayag ni Madeline. La, ano po yung gusto mong kainin? Tanong niya nang makitang gising na ang matanda't nakaupo sa gilid ng hospital bed. Wala naman na po, gusto ko na talagang umuwi. Ilang linggo na tayo rito at nakakasuka na talaga ang amoy ng hospital. Ano pa bang gusto nilang malaman? Ang lakas-lakas ko na. Napangiti siya dahil itinaas pa ng Lola Rosalia niya ang braso at pinakita ang muscles nito. Uuwi rin tayo la, maghintay pa tayo ng konting oras. Kailangan kasing siguraduhin kung okay na ba yung puso mo at wala nang ibang problema. Okay na nga ako, gusto kong umuwi sa atin, masyadong malamig dito, ayaw na ayaw ko talaga yung abroad, lagi na lang tayo naka long sleeve dito. Don't worry, makakauwi din tayo soon, but for now, kailangan nyo munang kumain. Anong gusto mo la? Ibibili po kita sa labas. Cup noodles ang gusto ko, ayoko yung porridge, yun na lang ang lagi mong pinapakain sa akin gayong kumpleto pa naman ang ngipin ko. Napatawa siya. Masustansya kasi yun la, pero sige ibibili kita. Stay here at lalabas lang muna ako. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ay nasa malayo ang tingin niya. Pagliko niya patungo sa main entrance ng hospital, may babaeng tila pamilyar sa kanya. Nasa UB Clinic ito, sa kaliwang bahagi ng pasilyo, nakatalikod dito at may kung sinong hinihintay. Didiretso na sana siya nang may lalaking lumabas sa silid at nakangiting humawak sa tiyan ng babae. Jeston? Bulong ng isipan niya. Okay na ba? Yes, buntis, kaya tara na at marami pa akong orders na tatapusin. Ngumiti siya habang hawak siya sa palad ni Jess. Ang swerte naman talaga niya sa taong to. Paglabas ng hospital, tumungo na agad sila sa parking lot ng gusali. Ingat lang, baka mabanggayang tiyan mo. Kahit sa pagpasok ng sasakyan, kailangan talaga siyang alalayan. Nakapasok na siya pero hindi agad sumunod si Jeston. Tila may kung sinong kinausap ito sa unahan. Hindi niya na tinawag at tinabala na lamang ang sarili sa pagtingin sa record book ng kanyang baby girl. Yes, baby girl ang anak nila ni Maddox at may naisip na siyang pangalan sa anak niya. Normal ang bigat niya at ng mga laboratory maayos din. Paano masyadong stricto si Jess sa lahat ng kinakain niya? Hindi nga siya nito pinapainom ng mga soda kahit minsan man lang. Oh, bakit ang tagal mo naman? Sino yung kausap mo? Tila balisa itong pinaandar ang kotse at hindi man lang siya sinagot. Hoy Jess, sino ka ako yung kausap mo? Nilingon pa niya ngunit wala ng tao ron. Not so important, let's go. Seryosong usal nito at mabilis na pinaarangkada ang kotse. Halata ang kaba sa galaw at sa mga mata nito. Jess, are you okay? Bakit parang namamawis ka? Tanong niya nang hawakan nito ang palad nito na nakahawak sa manibela. Okay lang ako. May kakaiba talaga sa taong to. Kanina lang kasi ang daldal tapos biglang tumahimik. Hindi na siya nagtanong pat, itinuon na lamang ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Sarap ng hangin. Kahit syudad ang lugar ay sariwa pa rin ang hangin. Hindi kagaya sa Pilipinas. Mausok lalo na sa city. Pero dito ang sarap pumikit habang sinasamyo ang hangin ng city. Hinatid siya ni Jess hanggang sa bahay. Dito ka lang, huwag ka na munang sasama sa bake shop. Seryosong sambit nito na kinataas ng kanyang kilay. Jess, ano bang nangyari? Bakit parang kinakabahan ka? Para ring tinakasan ka ng dugo dahil sa maputla mong muka. Sabihin mo nga sa akin, sino ba yung kausap mo kanina? Para kasing takot na takot ka. Just stay here. Huwag ka na magtanong. Kailangan ko nang umalis. Isara mo yung pinto at huwag kang magtrabaho, maglaba o maglinis ng bahay. Ako ang gagawa niyan pag uwi ko. Pero hindi man lang siya nito sinagot. Nagbailin lamang at umalis na agad. Ang weird talaga ng lalaking yun kahit kailan. Kanina lang kasi maayos pa yung mood nito. Tapos may kausap lang kanina sa parking lot na wala na agad ang sigla. Nakaupo siya sa rocking chair habang abala sa binabasang nobela nang mag-ring ang kanyang cellphone.
Unknown caller yon at international ang numero na yon. Hello? Bungad na sagot niya. Ma'am, is this Haya Faustino? Babae ang nasa kabilang linya. Nagtaka nga siya. Yes, ako nga. Why? Pasensya na ho. Sa hospital ito. Nasa hospital po yung ama ninyo. Wala kaming ibang makontak kaya... Bakit? Anong nangyari sa papa ko? Nanginginig na kanyang turan. Inatake po siya ng high blood, ma'am. Namumutla siya at hindi sadyang naihulog ang cellphone sa lapag. Naririnig pa niya ang sinasabi sa kabilang linya. Ngunit wala sa katinoang nakatitig lamang siya sa kawalan. Uuwi siya. Kailangan siya ng ama niya. Yes la, bukas na. Masyado niyo kasi kung minamadali. Good. Ayoko na dito, iho. Mas pipiliin ko pa rin sa Pilipinas magpagaling kaysa dito sa lugar na to. Masyado akong magkakasakit sa klima ng bansang to. I know la, kaya nga nagpabook na ako ng ticket. Naayos ko na rin lahat ng mga gamit natin. Kaya kumain na po tayo dahil lumalamig na ang pagkain sa mesa. Kaninang umaga pa sila na discharge at bukas nga yung uwi nila dahil yun talaga ang gusto ng lola niya. Si Jeston nga talagang nakita niya kanina. Yun nga lang ay mag-isa lang daw ito ayon sa sabi ng lalaki at ang sabi din ay hindi daw nito nakikita si Haya. Sana nga lang ay hindi dahil kung sakali nagsisinungaling ito baka hindi niya matansya ang lalaki. Tinanong pa niya kung may nakita ba itong babaeng buntis kanina o kung kasama ba nito ang babae. Hindi raw, kaya hindi na siya namilit. Baka namamalikmata lamang siya, kaya kung sino-sino na lang ang napagkakamalan niyang si Haya. Namimiss na nga talaga niya ang dalaga. Sa pagbabalik niya talaga, susuyurin niya yung buong Pilipinas. Makita niya lamang si Haya. Hindi na Jess, kaya ko na. Isa pa, lilipad naman at hindi maglalakad. No, hindi ka uuwi ng mag-isa Haya, sasamahan kita. Jeston, ayoko na makabala sa'yo. Isa pa may negosyo ka. Matitenga yan kapag umuwi ka. Please, hayaan mo na ako. Promise mag-iingat naman ako. Napabuntong hininga si Jess dahil sa tigas ng ulo nito. Tila nag-isip ito sandali at muling nagsalita ng makapagdesisyon. No, wala kang kasama doon. Sasamahan kita pa uwi. Hayaan mo na yung bake shop. Nandito naman si Mandy para ayusin ang lahat. Si Mandy ay isa sa mga tauhan nito at personal assistant na rin. Sa tuwing wala siya, si Mandy ang gumagawa ng lahat at nagmamanage ng bake shop. Fine, ano pa ba yung pwede kong isukli sa pagiging all around mo sa akin ha? Maging sa pag-iimpake ito ang gumagawa. Hiyang-hiya na siya, parang sobrang-sobra na ito pero hindi naman niya magawang awatin. Mahalin mo ko pabalik, pwede ba? Agad siyang naistatwa habang nakaupo sa kama. Nasa harap lang niya si Jess habang nag-aayos ng mga dadalhin nila bukas. Pero kahit ano pang gawin nito, wala man lang siyang nararamdaman ni katiting na spark o kuryenteng dadaloy sa buo niyang katawan o ang makaramdam ng kilig. Minsan, napatanong din siya sa Panginoon, bakit napaka-unfair nito? Bakit hindi na lang si Jess at wag na si Maddox? Pero walang sagot dahil ang puso lamang niya ang makakapagdikta ng dapat niyang mahalin at ang sigaw nun at tanging tinitibok nun ay tanging si Maddox lamang. Joke lang, eto naman. Napatawa si Jess. Alam niyang nasasaktan niya ito nang hindi niya sinasadya. Pero patuloy pa rin ito sa pag-aalaga sa kanya. Umiti siya ng pilit at niyakap si Jess. Nagulat ang binata sa ginawa niyang yun. Thank you for everything, Jess. Bulong niya rito. Sus, nag-iinarte ka na naman dyan. Anito at pinalo ng mahina ang braso niya. Naglalambing lang eh. Sagot niya bago tumayo para lumabas at tuminom ng tubig. Hindi niya naabutan ng pagtulo ng luha ni Jess habang nakangiti. Alam kasi ng binata na hindi rin magtatagal ang lahat ng to. Ano mang gawin niya, alam niyang magtatagpo pa rin silang dalawa. Kahapon si Maddox ang kausap niya. Ayaw lang niyang ipaalam kay Haya. Natatakot siya pero ano bang magagawa niya? Ginawa na ni Jess ang lahat pero siguro panahon na rin para magparaya ng tuluyan. Wala siyang pagsisisihan kung sakali man dahil naipakita at naipadama naman niya ang pagmamahal na nararapat para kay Haya. Hangad niya noon pa yung kasiyahan nito. Kahit masaktan siya ayos lang yun basta alam niya na masaya si Haya sa tunay nitong minamahal. Kay Maddox, pero oras na sinaktan muli nito ang babaeng mahal niya, hindi siya magdadalawang isip na bawiin ito sa lalaki. Maaga ang flight nila pabalik sa Manila. 6 AM ang schedule, kaya 5:30 AM nasa airport na sila. Kita sa mukha ni Haya ang takot at pag-aalala dahil ang ama niya ay nasa hospital ng mga oras na yun. Let's go! Inakay pa siya ni Jess habang patungo sila sa departure area.
Kinakabahan siya at natatakot din kaya makailang ulit siyang uminom ng tubig na hawak na bottled water. VIP seat ang dapat, ngunit tumanggi si Haya at sa ordinary na lamang daw. Aarte pa ba siya? Si Jess ang gumastos ng lahat-lahat. Buti na lamang at hindi sila sa VIP dahil kung sakaling doon sila napunta, di magkikita sana sila ni Maddox. Nasa VIP kasi ang lalaking laman ng puso't isip ni Haya simulat sa pool. Jess! Tawag niya kay Jesto na tumigil sa paghakbang. Papalabas na sana sila sa Terminal 1 nang bigla na lamang siyang tumigil sa paglalakad. Why? What happened? Agad din namang huminto si Jess at inilapag ang dalang mga maleta. Maraming mga pasahero ang nakakasabay nila paglabas ng airport kaya gumilid sila saglit pero nabigla si Jess sa nakita. Dinudugo ka. Kinakabahan itong sambit. Stay there. Sandali lang at tatawag ako ng taxi. At mabilis na humanap ng masasakyan. Saglit nitong iniwan si Haya ngunit mayat maya din naman kung lingunin nito. May mga tao na rin nakikiisyoso at tumutulong dahil sa dugong patuloy na dumadaloy sa kanyang binti. Jess, help! Please! Hiyo niya sa sobrang takot at sakit ng tiyan. Natigil sa paghakbang si Maddox at binitiwan ng lola niya. May nagkakagulo kasi sa unahan. Ewan ba niya kung bakit bigla na lamang siyang dinalaw ng takot at kaba? La, dito po muna kayo. Tumango lang ang matanda. May babaeng dinudugo doon. Ha? Bakit raw? Bilis, tulungan natin. Nagpapanik na rin maging ang mga taong nauuna sa kanya. Tila wala sa wisyo siyang humakbang, palapit at iniwan saglit ang matanda sa unahan. Jess! Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na tinig kaya dali-dali siyang lumusot sa mga nagkukumpulang mga tao. Tabi! Umalis kayo sa daanan. Umalis na kayo. Dumating na rin ang mga first aid team at may mga dala silang gamit para sa emergency na dadaluhan. Muling nagsalita ang babae at saktong nakalapit siya. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa dalagang dinudugo. Haya, aniya at mabilis na binuhat ng babae kahit na may mga tumutulong na sana. Sir, saan? Ako nang bahala sa kanya. Aniya, nataranta namang lumapit si Jess. Maddox, ako na. Sabi pa nito, ngunit hindi man lang niya iyon pinansin. Ibang makikita sa mukha niya, kundi ang determinasyon na madala sa ospital ang nangihinang si Haya. Nakatitig lamang ito sa kanya nang ilagay niya sa backseat ng kotse. Nagulat din siya nang sumulpot si Jess at agad na sumunod rin sa dalaga. Mabuti na lamang at may kotse siyang dinala ng driver niya kanina. Sakto din kalalabas lang niya ng terminal nang makita ang driver na nasa tabi ng sasakyan kaya hindi na siya nagdalawang isip. Ikaw munang bahala kay Lola. Nasa loob siya. Bilin pa niya habang pasakay sa driver seat. Ayaw man niya na naroon si Jess ngunit wala ng oras para mag-away pa sila. Jess, ang baby ko. Shh, huwag ka na magsalita, malapit na tayo sa ospital. Sobrang sakit para sa kanya ang dulot ng hikbi na iyon ni Haya habang patuloy na kinakausap ni Jess. Sana siya na lang ang nasa tabi ng babae. Sana siya ang nakikipag-usap rito at nagpapalakas ng loob nito. Ngunit wala siyang magagawa kundi ang mag-drive na lamang at makontento sa pagtitig sa front mirror kung saan makikita ang babaeng nakasandig sa lalaki ang likuran. Kaya mo yan, nandito lang ako, huwag kang bibitaw. Huwag mong bibitiwan ng anak mo, okay? Please, Haya, lumaban ka lang, konting tiis na lang. Wala man lang lumalabas na salita sa bibig niya. Nahihiya siya sa sarili sa lahat ng mga ginawa niya sa babae. Tila biglang bumalik lahat dahil sa nakikitang paghihirap sa mukha nito. Ako na, Maddox. Maotoridad na sambit nito nang akmang lalapitan niya si Haya. Sumunod na lamang siya sa lalaking may buhat sa buntis na babae. Help! Please! Dinudugo siya! Please! Tulong! Sigaw ni Jess habang papasok sa loob ng hospital. Mabilis namang rumisponde ang mga nurse at nagdala sila ng stretcher. Kabang-kaba siya habang nasa tabi nun at nakasunod. Nasa kabilang gilid si Jess habang hawak ang kamay ni Haya. Sobra siyang nasasaktan sa nakikita pero wala siyang magagawa sa ngayon dahil hindi ito ang oras para magkagulo. Sir, kami na pong bahala sa asawa niyo. Ani ng doktor na papasok ng operating room. Sumikdo ang puso niya habang nakatitig kay Haya na ipinapasok sa silid na yun. Maddox, nais sa tinig pa ng babae. Pilit man niyang habulin ngunit sumara na ang pintuan. Wala siyang nagawa kundi ang mapatulala na lamang sa nakasarang pintuan ng operating room. Hayop ka! Ngunit lilingon na sana siya kay Jess nang ambahan siya nito ng malakas na suntok.
Ano bang nakalimutan mo? Kasalanan mo tong lahat, Maddox. Kung hindi ka gago, hindi sana magiging ganito yung lahat. Ngayon, sisihin mo yung sarili mo kapag may nangyaring masama sa mag-ina mo. Dumagundong sa buong pasilyo ang tinig at mga salitang binitiwan ni Jess. Nanlalaki ang mga mata niya at natigilan dahil sa mga narinig buhat sa lalaking sumapak sa kanya. Mag-ina ko? Bulong na lamang habang pinipilit na tumayo mula sa pagtilapon dahil sa suntok ni Jeston. Haya, sambit ni Maddox sa pangalan niya. Natigagal na lamang siya sa kinahihigaan habang may nakasabit na dextrose sa kaliwang pulso at isang bag na dugo sa kaliwang pulsuhan. Kakakuha lamang ng oxygen niya nang magising siya. Mahina pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin kasi nababawi ni Haya ang nawalang lakas sa panganganak. Normal delivery siya. Kinaya niya yun kahit halos mawala na siya ng ulirat. Pinilit niya kahit sobrang hirap dahil unang beses niyang manganak. Yun nga lang, kailangan ilagay muna yung kanyang anak sa incubator dahil kulang ito sa buwan. 34 weeks pa lamang ang baby niya. Hindi niya man lang nasilayan ng matagal ang kanyang baby Precious Miracle. Anong ginagawa mo rito? Gumilid siya upang hindi makita ni Maddox ang namumulan niya mga mata. Haya, hayaan mo kung alagaan ka kahit ngayon lang. Hindi ko ipipilit yung sarili ko. Mananahimik lamang ako't maghihintay kung kailan mo ko nais kausapin. Nayuko ito kaya't may pagkakataon siyang tignan ng binata. Nung huling kita nila, masaya pa yung aura ng mukha nito. Ngunit ngayon, tila nalipasan nito ng kasiyahan. Gwapo rin ito kahit medyo pumayat ng kaunti. Kinapa niya ang kanyang puso at nararamdaman pa rin niya ang bugso ng damdamin na itinatangi niya para sa binata noon pa man. Nasaan si Jess? Hindi kita kailangan, Maddox. Bumalik ka na kay Madeline. Ayoko makasira ng pamilya at masabihang mga agaw ng iyong asawa. Malungkot niyang sabi. Bumuntong hininga ang lalaki. Alam kong hindi ito yung oras para magpaliwanag sa iyo, Haya. Pero sana sa oras na maayos ka na, sana pakinggan mo yung mga paliwanag ko. Malumanin itong sambit at hinawakan ng kanyang palad na may dextrose. Hindi nakapalag si Haya dahil biglaan yun. Hinimas niya ang likod ng palad nito at dahan-dahang hinilot. Hindi alam ni Maddox na bulta-bultahing kuryente ang bigla na lamang nagising sa kanyang buong katawan, kaya kailangan niyang hilahin yun upang matigil ang kakaibang damdamin. May binili lang si Jess, babalik din yun. Sagot nito nang biglang hilahin ni Haya ang palad. Umalis ka na, Maddox, at sana eto na yung huling pagkikita natin. Ayoko manggulo ng buhay ng iba kaya sana wag ka nang bumalik pa. Hahawakan pa sana nito ang pisngi niya nang ilayo niya iyon ng biglaan. Binawi ni Maddox ang palad at nanlulumong tumalikod. I'm sorry, Haya. This is all my fault. Hindi ko yun pinagkakaila pero sana kahit ngayon lang wag mo muna ako ipagtabuyan. Hindi na siya nakasagot at natahimik na lamang at pinagmasdan si Maddox na palabas na ng kwarto. Lupaypay ang balikat nito. Bigla tuloy siyang naawa sa binata. Pero anong gagawin niya? Gayong may anak na si Maddox at Madeline. Hindi naman pwedeng sirain niya ang dalawa para sa pansariling kapakanan. Hindi ba? Hindi siya ganong klase ng babae. Mas pipiliin niyang magdusa kaysa makasakit ng ibang tao. Nang makitang nakalabas na si Maddox, dahan-dahan siyang naupo sa kama. Haya, what are you doing? Hindi ka pa malakas para gumalaw. Agad namang pumanhik si Jess nang makita nito na gumalaw siya. Kakapasok lamang ng binata sa silid niya at may mga dala itong paper bags na may lamang mga prutas at kung ano-ano pa. Jess, I want to see my miracle. Can I? Nagmamakaawang sambit niya sa binata. Haya, hindi ka pa okay. Baka mabinat ka, isa pa. Lagi ko namang tinitignan si baby sa incubator. At si Tito Solomon, he is fine now. Kagagaling ko lang din doon bago dumiretso dito. Salamat naman sa Diyos. Hinawakan niya ang kamay nito. Thank you for everything, Jess. Ngumiti siya ng pilit upang ipakitang maayos na siya. Huwag mo ko idaan sa ganyan na, Haya. Mapapatay ako ni Maddox kapag nabinat ka. At bakit nasa labas ang lalaking yun? Sabay turo sa pinto ang nakaawang. Akala niya umalis na to pero nagulat siya nang malamang nasa labas lamang pala ito. Pinauwi ko na, bakit nandyan pa? Aba, malay ko sa'yo. Nandun nga rin ito kanina sa baby ninyo tapos sumunod lang sa akin ang patungo na ako rito. Napatawa ito ng pagak bago naupo sa gilid ng kama niya at inayos ang swero ng kanyang dextrose. Nakakatawang isipin pero naawa ko sa gagong yon. Anito, why?
Maging siya'y ganun din pero mas nananaig ang pagiging mabuting babae niya. Alam kong mahirap para sa ego niya na magpasalamat pero ginawa pa rin niya. Nakakaawa, sinapak ko siya kanina pero hindi man lang gumanti ang mukong. Biglang lumabas mula sa karimlan ng kakaibang damdamin na pilit niyang tinatago. Pwede mo ba akong samahan sa labas, Jess? Mula sa kung saan, lumabas ang katagang iyon sa bibig niya. Tinulungan naman siya ni Jess at inalalayan ito sa paglalakad. Ngunit papalabas pa lamang sila ng pinto nang bigla na lamang humarang si Madeline sa pintuan ng kanyang private room sa hospital na yun. So, ikaw nga ang narito. Kaya ba hindi na umuwi yung asawa ko sa akin? Mukhang kadarating lang nito't mula sa malayo. Patakbo ring lumapit si Maddox. What are you doing here? Iniharang ni Maddox ang katawan sa gitna ni Madeline at Haya. Katabi nito si Jess na nakaalalay sa babae. Lumayas ka, Madeline. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko't makalimutan kong babae ka. Matigas namang dugtong ni Jess. Nagulat ang kadarating lamang na babae dahil dalawang lalaki ang pumigil rito. Huwag mong hintayin na ako mismo yung kumaladkad sa'yo palabas ng hospital na to, Madeline. Seryosong tinig ni Maddox habang hawak sa braso ang babae. Ano ba, Maddox? Gusto ko lang naman na umuwi ka muna. Hinahanap ka na ng anak mo. Anito at pilit hinihila ang braso. Halatang nasasaktan na ito. Umalis ka na, Maddox. Tama na ang lahat ng to. Maging masaya na lamang tayo sa mga nangyayari. Narinig mo si Haya. Kaya ano pang... Maddox, narito pala kayong lahat. Dito na ako dumiretso matapos kong makuha yung result ng DNA test. Akay ni Chairman Rofi ng asawang si Rosalia. Nais daw kasi nitong makita si Haya at ang apo nito. Alam nila dahil sinabi ni Maddox kagabi nang tumawag ito para kamustahin ang kanyang lola. Nagulat si Madeline. DNA test? Sinong Nauutal na sabat ng babae matapos bitawan ni Maddox ang braso nito. Ang anak mo, Madeline. Seryosong wika ng matandang lalaki. Hindi nakapagsalita si Madeline at tumitig lamang kay Maddox. Napatingin din si Haya sa matandang lalaki na nagsasalita at tila nais na mga titig nito na malaman kung ano ang nangyayari. Si Jess ay tahimik lamang habang nakaalalay kay Haya. Hindi kilala ng binata ang mga taong narito maliban kay Madeline at kay Maddox. Ngunit sa nakikita nito ay mga grandparents ni Maddox ang dalawang kadarating lamang. Anong sinasabi nyo? Maddox, huwag kang maniniwala sa kanila. Nagbibiro... Ito ba ang biro, Madeline? Sabay ba to sa babae ang resulta ng DNA? Isa kang mapagpanggap na babae. Isa kang sinungaling at walang konsensyang tao. Si Rosalia na hindi na nakapagpigil ang sumabat. Ngayon, Madeline, sabihin mo sa aming naririto na nagsisinungaling pa rin ang negative result na yan. Doon lamang nakahuma si Maddox habang natulala naman si Haya habang nakikinig. Ibig sabihin, hindi anak ni Maddox ang... No, Grandma, hindi po totoo yan. Apo po ninyo... Tumigil ka na, Madeline. Huwag ka nang magsinungaling pa dahil alam na namin ang totoo. Oo nga at naloko mo kami ng ilang buwan. Ngunit sa pagkakataong to, malinaw na isa kang malokong sinungaling. Maddox, hindi ka naman naniniwala sa kanila, hindi ba? Mahal mo naman ako, di ba? Nagmamahalan tayo tapos... Umalis ka na, Madeline. Huwag mong hintay na makasakit pa ako. Naghihiigting ang bagang na wika ni Maddox. Please, Maddox, maniwala ka. Alis! Bulyaw nito kaya napaatras si Madeline. Halos hindi pa rin makapaniwala si Haya sa mga nalaman at ang eksena nila sa gitna ng pasilyo ay parang isang drama sa TV. Agad na tumalikod si Madeline habang umiiyak. Wala nang nagawa ang babae dahil lantad na ang ebidensya. Hindi kaso nito akalain na maiisahan siya ng chairman. Sa bagay, hindi ito aangat sa pinakarurok ng tagumpay kung hindi ito mautak na klase ng matanda. Matapos na mga nangyaring yun, masayang pinagmasdan ni Rosalia at Rofin ang tunay nilang apo habang natutulog sa loob ng incubator. Napakaganda ng bata at manang-mana ito sa ina. Ilang linggo ang itinagal nila ron at sa bawat paglipas ng mga araw, nagiging maayos na ang baby, maging ang ama ni Haya ay nakalabas na rin. Nagpapalit-palit si Solomon at Jess sa pagbabantay kay Haya sa ospital, habang si Maddox kontento na lamang sa pagmamasid mula sa malayo. Naroon lang ito habang tahimik na nakatitig. Ilang araw na rin at sa bawat araw na ginagawa yun ni Maddox ay tila nagiging malambot na siya. Sa totoo lang, wala na rin naman dapat siyang ikatakot at isipin pa.
dahil wala itong ibang anak maliban sa baby niya. Kung tutuusin, nabiktima rin ito. Ang nais lamang niyang malaman ay kung bakit ito nagpaloko sa babaeng gayong hindi naman ito ugali ang maging utu-uto. Lumabas ang papa niya kaya siya na lamang ang natira sa silid habang si Maddox ay nakaupo sa sofa at tahimik na nagmamasid. Grabe ang pagtitimpi nito at napahanga siya ng todo. Siguro iniisip ni Maddox na baka makasama kung kukulitin siya nito. Do you need anything? Nang tumayo siya, agad rin itong sumunod at lumapit sa dalaga. Ayos lang ako. Mahina niyang sambit. Nag-aalangan niyang sabi. May gusto ka ba? Sabihin mo lang at ibibili kita sa... No, hindi yun Maddox. Gusto sana kitang... Inakay siya nito at pinaupo sa kama. Kumuha ito ng upuan at naupo sa harapan ng babae. Bakit nagpaloko ka? Hindi mo iyon ugali, di ba? Unang tanong niya, napayuko ito at nagsimulang magsalita. Haya, ang totoo, nahihiya ako sa sarili ko dahil ako mismo ang nagsabi sa iyo noon na no love attached pero binabalo mo ko sa araw-araw. Hindi ako halos makapag-isip ng tama sa tuwing nasa paligid ka. Hindi ko magawa ang mga dapat kong gawin sa tuwing nasa harapan kita. Natakot ako na baka maisip mo na itigil na ang lahat. At oo nga, nalaman ko yun nang umalis ka ng bahay at ikwento sa akin ni Manang Rosa ang lahat. Hindi ako papayag, hindi kita pakakawalan. Ngayon pa bang kasal na tayo? Tinaas nito ang ulo at tumingin sa kanya. Totoo yung kasal at hindi yun gawa-gawa lamang. Sino bang tanga ang nanaising magkaroon ng peking kasal sa kagaya mo? I'm sorry, nawalan ako ng lakas ng loob na aminin sa iyo yun dahil baka tawanan mo lang ako. Pinipigilan ko yung sarili ko. Araw at gabi umuwi ako ng hating gabi at aalis ng maaga pa dahil baka hindi ko mapigilan ng sarili ko at maangkin kita. Pinilit ko, Haya. Binalikan ko si Madeline para ipakita sa iyong hindi naman talaga ako nahihibang sa iyo. Pero sa bawat oras na kasama ko yung ibang babae, para ako nababalo sa kakaisip na sana ikaw na lang yun. Napaluha ito. Agad namang itinaas niya Haya ang palad at pinunasan yun. Nagulat din ako na buntis si Madeline kahit noon pa man. Gumagamit ako ng para siguraduhin kong hindi siya mabubuntis. Bigla niya itong nasampal kaya nagulat talaga si Maddox. Ang landi mo pala no? Napahimas na lamang ito ng pisngi at napabusangot. Noon yun ang hindi pa kita gusto. Hindi na ngayon o simula nang makasal tayo. I'm sorry, inako ko dahil nagbanta si Madeline na iinuman ng gamot para mamatay na ito kasama ng bata. Hindi ako ganun kagago para hayaan na mangyari yun, Haya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nang tumambad ang lola at lolo ko sa bahay ng araw na yun. Isa lang talagang nasa isip ko, ayokong may mamatay dahil sa akin. Pero naisip ko na kapag nalaman ko kung sino yung ama ng bata, ako na mismo yung magsasabi sa lalaki para ito na yung umako ng responsibilidad. Ngunit naiba yung plano nang bigla kang umalis. Hindi ko alam, manhid mang maituturing, ngunit hindi ko napansin agad na... Manhid ka nga. Aniya rito. Please, I'm sorry. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Mapatawad mo lang. Haya, patawarin mo na. Mukhang nagsisisi naman pero sabihin mo lang kapag nagkamali ulit, ako na ang tutubos. Napalingon sila ng sabay sa lalaki nagsalita mula sa likuran kung saan ang pintuan. Nakangiti si Jess habang nakasandig sa pader. Mukhang hindi nila napansin ang presensya nito at mukhang kanina pa ito naroon. Napangisi si Maddox. Kung wala lang akong utang na loob sa'yo, ewan ko lang. Bumaling ito sa lalaki. O tapos, ngunit agad ring bumalik kay Haya ang mga mata nang ito ay magsalita. Sige, lalabasin ko lang si Miracle. Pag-usapan niyo na yung lahat para matapos na to. Nakakapagod kayo. Biro ni Jess sa tumalikod. Hindi nila napansin na nagpahid ito ng luha matapos isara ang pintuan. Masaya na ako para sa iyo, Haya ko. Sa loob-loob nito. Ilang araw pa ang tinagal nila sa hospital at hanggang sa makalabas si Miracle ay naroon lang si Maddox. Nakabalik na sa state si Jess nang gabing magkaayos silang dalawa ni Maddox. Hindi na ito nagpaalam para hindi na magulo ang lahat. Nag-iwan na lamang ito ng note para kay Haya. Napaluha siya habang binabasa yun habang nakaupo sa veranda. Napakalaki ng utang na loob niya kay Jess. Hiling lamang niya ngayon ay maging masaya si Jess at makahanap ito ng babae na magmamahal sa kaibigan ng habang buhay. Napabuntong hininga siya at pumikit. Napakasarap ng buhay. Huwag lang magkulong sa takot at pangamba. Sa galit at inggit. Huwag kang magtanim ng galit sa kapwa. At kung nagkasala, patawarin mo, kaya pang idaan sa pagpapatawad.
Laging tumingin sa mga magagandang bagay na nagawa sa'yo at wag sa mga naging kasalanan niya sa'yo. Mas magiging masaya ka kapag nagpapatawad. At syempre, maging totoo ka sa sarili. Kung yun ang nararamdaman mo, ilabas mo. Dahil baka sumabog ka dahil sa pagpipigil ng iyong nararamdaman. Tumayo siya dahil narinig niya ang iyak ni Miracle. Ngunit nang pumasok siya sa kwarto, tumahimik na ito dahil pinadidede ni Maddox. Ngumiti siya habang papalapit. Ang ganda naman ng asawa ko. Bulong nito nang tumabi siya sa kama. Inayos ni Maddox ang battle ng baby bago yumakap kay Haya. Ay sus, may binabala ka lang eh. Aniya sa mahinang tinig. Hindi muna, babawian kita kapag 1 buwan na si baby. Anito habang iginagalaw ang kamay patungo sa dibdib niya at ang labi nito ay nasa leeg niya. Thank you, bulong nito at tumigil sa ginagawa. Sa lahat-lahat, pasalamat ka, mahal kita. Alam ko. Bakit? Baka kasi mapahiya ka. Bulong nito kaya't sa gigil nakurot niya si Maddox sa hita. Ouch! Ngumingiwi ito ng walang boses. Pigil na pigil dahil baka magising ang baby. I love you. Nababaliw na naman ako sa'yo. Sabi nito at pinugpog siya ng halik. Wala siyang nagawa kundi ang magpaubaya. Ano pa bang mahihiling niya? Ayaw niya na nang magalit o tumakas man lang. Kasi naman, alam niyang wala namang kasalanan si Maddox. Mas mabuti pa rin talaga ang magpatawad at tanggapin ang mga pagkakamali kung meron man. Ang papa niya ay nasa bahay nila. Nasa guest room ito. Ayaw niyang pauwiin dahil alam niyang hindi ito magpapahinga at magtatrabaho pa rin. Mas mabuti dito, maaalagaan niya. Nag-iisa na lamang ang papa niya kaya dapat alagaan. Okay na rin siguro si Madeline dahil simula ang pangyayari sa ospital, parang bula itong naglaho at ayon sa mga nakakakilala, umalis na daw patungong Canada, dala ang anak nito. Iniisip niya kung sino nga ba talaga yung ama ng anak nito. Ang lolo at lola ni Maddox araw-araw kong dumalaw at mukhang nasa baba na dahil naririnig na nila ang yabag ng mga ito at ingay na rin ng mga pagtatalo. Puntahan mo na sila sa baba, ang iingay baka magising si baby. Sandali, hindi pa ako nagsasawa sa pagyakap sa iyo eh. Maddox, banta niya rito. Fine, pero kiss muna. Tumayo ito at hinila rin siya para tumayo. Agad niyang hinalikan ng lalaki, ngunit tila hindi ito nakontento at muling siniilang labi niya nang akmang makakawala siya. I love you, sweetie, bulong ni Maddox. Mahal din kita, asawa ko. Ngiting sambit naman niya rito.